Isang makasaysayang sandali ang naganap. Ito ang finals ng Epoch, ang paligsahan ng pinakamalakas na landas. Ito ang walang kamatayang Diyos ng digmaan na si Lin Jia laban kay Bailey Chancheng, ang henyo na santo ng espada ang pinakahuling labanan sa pagitan ng dalawang dinatalong alamat. Tinanong ng host kung ang sobrang lakas at perpektong kontrol ni Lin Jia ay talaga bang nagmumula sa isang karaniwang manlalaro. Isang lalaking nakapula ang armor ang umatake sa kanyang blonde na kalaban. Sumigaw ang host na siya ay sobrang makapangyarihan na kayang haminin ng langit. Ang lalaking ito ay si Lin Jia, kilala bilang ang walang patid na haring mandirigma. Ang kanyang klase ay Berserker, at siya ang numero 1 na mandirigma ng Epoch. Walang mali ang kanyang kontrol. Bawat suntok ay diretso sa mahalagang bahagi. Kumilos siya na parang isang asura mula sa impyerno. Inanunsyo ng sistema na nabasag na ang depensa. Ang nagbabantay ay si Bailey Chancheng, isang espada santo na may antas 85. Nanguna siya sa listahan ng mga swordsmen. Inanunsyo ng host na may malaking kalamangan si Janao at wala ng paraan si Chancheng na makabawi. Bumaba ng delikadong mababa ang kalusugan ni Chancheng. Pinalakas ng host ang palakasan, sinabing malapit nang ideklara ang kampiyon ng landas ng pinakamalakas. Nakatayo si Janao sa ibabaw ni Chancheng. Ngumiti siya at sinabing nanalo siya ngayong pagkakataon. Hinawakan pa niya ang kamay nito upang tulungan siyang bumangon. Alam ni Chancheng na talo na siya, ngunit hindi niya matanggap ito. Naglabas siya ng mas maraming lakas. Ang enerhiya ay nagsama-sama sa isang punto, pagkatapos ay sumabog palabas. Sabi ni Chancheng na kapag naging mas malakas na siya, wala nang halaga ang lahat ng pagsisikap ni Janao. Inilabas ni Chancheng ang isang cheat system. Napatigil si Janao sa nakita niya. Ginastos ni Chancheng ang 500,000 yen para makamit ang sobrang bilis. Nabigla pa rin, napagtanto ni Jia na ito ay isang cheat device. Nailaban niya ang unang atake, pero tinamaan siya sa susunod. Sabi ni Chancheng na hanggal ang paniniwala ni Jia na ang sipag at tiyaga ay makakapagbago ng tadhana. Nakaramdam si Jia ng lamig habang napakabilis ni Chancheng na halos hindi niya mahabol. Sa isang iglap, lumitaw si Chancheng sa likod ni Jia. Ginastos niya ang 900,000 yen para i-activate ang teleportation. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang kagat na kasanayan matapos magbayad ng 1,200,000 yen. Tumusok ang taybak sa likod ni Jia. Sininabi ng sistema na napatay siya ni Chancheng. Ang account ng talo ay tuluyang mabubura at lahat ng kanilang naitayo ay ipapasa sa nanalo. Hindi akala ni Jia na matatalo siya ng ganito. Tinanong niya kung bakit siya nagtaksil sa kanya. Hiniling niyang malaman kung bakit siya nagpasya na manloko para lamang manalo. Sira na nito ang pangakong minsang kanilang pinanghawakan. Nag-sorry si Chancheng. Sabi niya na sana maging magkapatid ulit sila sa susunod na buhay. Ininforma ng sistema si Jia na nawala na ang kanyang kwalifikasyon bilang manlalaro at nagsimula ng mag-restart ang sistema. Natalo si Jia at hindi niya matanggap ito. Mula nang siya ay ipinanganak na natili na siyang nasa pinakailalim ng lipunan. Pero naniniwala siya na basta magsumikap at maging walang awa, kaya niyang baguhin ang lahat. Gamit ang sariling mga kamay, nilabanan niya ang kanyang paraan pataas sa leaderboard. Malapit na siyang maabot ang tuktok, isang hakbang na lang mula sa trono. Ibinigay niya ang kanyang buhay para dito, pero sa huli, siya ay nabuwal. Akala niya kung makakapagsimula siya muli, aakyat siya sa tuktok kahit ano pa ang gastos. Ipinaalam sa kanya ng sistema na lahat ng kanyang kwalifikasyon sa laro ay naalis na. Bigla siyang nagising na humihingal. Nabigla siya. Sa una, wala siyang ideya kung nasaan siya. Parang nasa kwarto niya siya. Nakahiga siya sa sahig. Pumasok ang isang batang babae na may pulang buhok at tinanong kung nagko-cosplay siya bilang patay na katawan. Nakilala niya siya. Kapatid niya siya. 3 taon na ang nakalipas, nalaglag siya sa koma matapos ang isang aksidente sa sasakyan. Kung hindi siya nabuhay dahil sa mga makina sa ICU, hindi siya makakaligtas. Kaya ginamit niya lahat ng panalo niya sa laro para bayaran ng pagpapagamot sa kanya. Kaya ngayon, nang makita siyang nakatayo mismo sa harap niya, hindi niya maintindihan ito. Tinanong niya kung paano siya naging okay habang nasa hospital bed siya. Hinawakan niya siya at sigaw sa kanilang ina na nagka-mental breakdown na siya dahil sa walang tulugang paggabi. Sabi niya, siya ang nakaupo sa harap ng TV naghihintay sa midnight launch ng laro. Nang marinig yun, agad niyang tinanong kung anong taon, buwan, at araw ngayon. Sinabi niya sa kanya na ito ang araw ng paglulunsad ng open beta ng Epoch, ika-22 ng Hunyo, 5 taon na ang nakalipas. Doon niya tuluyang naintindihan, hindi ito isang panaginip. Totoo ngang siya ay muling ipinanganak. Nang ipagkanulo siya ni Chancheng, walang naramdaman kundi pagdadalamhati. Hindi niya inasahan na bibigyan siya ng tadhana ng isa pang pagkakataon. Naitakda na ang kanyang buhay at ang kanyang laro. Sa pagkakataong ito, nangakong siya ang magiging pinakamataas sa Epoch. Sa perang salaping na ipon niya mula sa 3 taon ng part-time na trabaho, plus ang $100,000 na hiniram niya sa isang loan shark, sa wakas ay makakabili na siya ng gaming helmet at magsimula muli. Ang Epoch ay isang VR MMORPG. Habang lumilipas ang panahon, sabay na umunlad ang laro kasama ang mga manlalaro nito. Nagsimula ito ng isang malaking sikat. Isa itong walang katapusang at misteryosong mundo na humihila sa mga tao gamit ang mataas na kalidad na virtual reality. Sa mundong iyon, kilala siya bilang ang walang kamatayang Diyos ng digmaan.
Sa pamamagitan ng dalisay na kasanayan at sipag, naakyat niya ang tuktok gamit lamang ang pangunahing kagamitan at karaniwang kakayahan. Pinuri ng mga manlalaro ang kanyang mga mekanika at naging isa siya sa mga pinakarespetadong pangalan sa mga karaniwang manlalaro. Isang hakbang na lang siya mula sa pagiging pinakamalakas. Ngunit sa huli, ang matalik niyang kaibigan na si Cheng Cheng ay napasuko sa kapangyarihan. Naging kalaban siya, at nagtaksil sa kanya, pinigil siyang makuha ang huling titulo. Nagpa siya si Haina ang tanong kung kailan nagsimula ang pagtataksil at bakit ito nangyari, ngunit alam niyang walang silbi ang mag-isip tungkol dito ngayon. Ang mahalaga ay ang pagkakataong nasa harap niya, at sa pagkakataong ito, walang pagsisisi ang kanyang iiwan. Isinuot niya ang VR helmet at pumasok sa laro. Pinaki siya ng sistema na piliin ang kanyang klase upang makasali sa mga manlalaro mula sa buong mundo sa pagtuklas ng malawak at hindi pa kilalang mundong ito mula sa simula. Lahat ng manlalaro ay pumasok sa laro nang walang alam, pinilit na alamin ng lahat mag-isa. Pero siya ay iba. Isa siyang veterano mula sa 5 taon sa hinaharap. Mas alam niya ang mundong ito kaysa kanino man. At muling ipinanganak, mas lalo pang naging matatag ang kanyang determinasyon na gamitin ang kalamangan na iyon upang makausad ng mas mabilis, lumakas, at manatili sa unahan ng lahat. Sa pagkakataong ito, tatapusin niya ang sinimulan niya. Aakyat siya sa pinakatuktok ng panahon at magiging pinakamalakas ng walang katulad. Iginawit niya na muling bumalik ang hari ng kasanayan sa mekanika sa plaza ng nayo ng mga baguhan. Nagsimula ang usapan nang makita nilang dumaan ng isang mandirigma. Hindi makapaniwala na may mga taong naglalaro pa rin ng klase na nasa pinakailalim ng hierarkiya. May isa pang nagsabi na kahit aso ay iiling ang ulo sa kanya. May isa pang nagsabi na wala pa siyang magandang sandata pero naglalakad pa rin siya ng may kayabangan. Akala nila wala siyang maipagmamalaki dahil siya ay bro. Pinag-uusapan nila si Lin Jia, isang human warrior na nasa antas isang. Wala siyang titulo. May 125 siyang puntos ng kalusugan, walang mana, at 0 sa higit sa 100 na galit. Ang kanyang atake ay 1 hanggang 4 kapag walang armas. Ang depensa ay isang base, lakas ay 5, stamina ay 5, liksi ay 3, talino ay 1, espiritu ay 1, at lakas ng loob ay 3. Ang lakas ng loob ay tumataas kapag nakakasakit sa ganitong kalagayan at kailangan ito upang magamit ang mga kasanayan. Pero hindi man lang pinapansin ng ating MC ang lahat ng ito dahil alam niya ang mga bagay na tanging siya lang ang makakagamit. Noong 2 taon na ang nakalipas sa ilalim ng gabi kasama si Chang Cheng, sinabi niya na kahit ano paman, kahit kailangang magsimula muli, pipiliin pa rin niyang maging isang mandirigma. Chang Cheng ang sumagot na ang kawal ay klase lamang na pinipili ng mga nasa ibabang antas na manlalaro. Dahil hindi nila kayang bumili ng mamahaling kagamitan at hindi nila magamit ang mga makukulay na spell, tanging ang kanilang likas na katatagan ang kanilang nag-iisang sandigan para sumugod sa harap at tumanggap ng sira. Sa madaling salita, mga mandirigma ay parang mga tauhang panggamit lang. Iminungkahi niya na kung gusto ni Gia maranasan ang pinakamalakas na laro sa laro, dapat siyang pumili ng isang mandirigmang katulad niya, maganda at mapanganib. Ngunit naniniwala si Gia na ang daan patungo sa kapangyarihan ay para sa mga mandirigma. Mayroon siyang sobrang lakas ng loob sa anumang sitwasyon at mas malakas ang kalaban, mas lalong tumitibay siya. Tanging sa paglaban sa bawat krisis makakamit ang karapatang maging walang kamatayang Diyos ng digmaan, ang pinakaitaas na antas sa patch. Noong mga panahong iyon, nasa antas siyang 80, isang mandirigmang berserker na may titulong walang kamatayang Diyos ng digmaan. Sabi niya na tanging isang manlalarong nakalampas sa walang katapos-tapos na laban ng hindi namamatay ang maaaring makamit ang titulong Undying God of War. Tinanong ni Chang Cheng kung sigurado siyang mananatili pa rin ang titulong iyon pagkatapos ng araw na iyon. Dahil sa tanong na iyon, nagmungkahi siya ng isang sugal. Tinanong ni Chang Cheng kung ano ang kanilang tin-eye trade. Sinabi ni Gia na ang taya ay na kahit pagkatapos niyang bumalik, siya pa rin ang Undying God of War. Sa kasalukuyan, naisip niya na ang likas na kalamangan ng isang mandirigma ay ang mataas nilang health. Kahit mahirap siya, hindi siya basta-basta mapapatay ng maraming boss. Bukod pa rito, matapos makumpleto ang isang misyon, maaari siyang umakyat sa mas mataas na klase sa puno ng mandirigma. At iyon din ang daang pinili niya noon. Ang Berserker, isang klase na ginagawang lakas ng katawan ng tunay na lakas sa laban. Ang mga manlalarong pay to win ay tanging ang pinakamalakas na damage o ang pinaka-cool na klase lang ang pinapahalagahan. Mago, mandirigma, mangangaso, at mamamatay tao ay may malalaking tagasunod kaya siyam sa bawat 10 grupo sa kalye ay iba't ibang kombinasyon ng mga damage class na iyon. Pero sa hindi balanseng stats sa mga kalaban sa simula ng laro, nagdududa siyang kaya nilang makipagsabayan, lalo na ang tumigil at magdulot ng pinsala. Samantala, ang mga mandirigma ay may malinaw na kalamangan sa path survival mula sa simula. Tungkol naman sa kanilang mga kahinaan, magagawa niyang mapunan ito sa pamamagitan ng kanyang malalim na kaalaman sa laro. Biglang nag-abiso ang sistema sa kanya tungkol sa isang bagong misyon. Kailangan niyang mag-report sa Meltdown. Natitirang oras, 4 na minuto at 59 na segundo. Lumapit si Gia sa isang matandang may mahahabang balbas. Siya ang gabay para sa mga baguhan ng walang paligoy-ligoy. Hindi niya inaasahang makikita muli ang matandang lalaki, kaya nakaramdam siya ng kaunting nostalgia. Biglang may nagsumbong na nakabangga siya ng Trash Warrior, si Belay na isang level 2 Paladin player. Sinabi niya kay Gia na kung gusto niyang makalusot, kailangan niyang magbayad ng 1 tanso na piso.
Isa sa mga unang klase na paboritong piliin ng mga manlalaro ang Paladin dahil sa pay-to-win na sistema nito. Ito ay isang all-rounder na nagbabalansi ng damage, paggaling, at kontrol sa mga tao sa paligid. Ngumisi si Balay at sinabi na kung hindi siya magbabayad, hindi siya makakatuloy. Napansin ni Gia na kalahating oras pa lang mula nang magbukas ang server pero may isang tao na agad na level 2. Parang parehong panlilin lang na naipakita na sa mga forum nung nakaraan niyang buhay. Itong mga tao ay naglabas ng pera para bilhin ang novice experience pack agad matapos likhain ang kanilang mga karakter. Ginamit nila ang agwat sa antas sa simula upang manakot sa mahina, pangunahing sa pamamagitan ng panghihingi ng proteksyon. Pero sa totoo lang, hindi talaga nila naiintindihan ang laro at hindi pa rin nakasabay ang kanilang kagamitan. Sila ay parang mga papel na tigre. Ang pinakamahusay na pagpipilian para sa gantimpala ng bagong dating ay isang bag ng mga tanso, kabuuang 10. Kahit sino man ay magbayad ng isang copper na barya bilang protection money, kikita pa rin sila. Pero tinanong ni Gia kung bakit magbibigay siya sa kanila ng kahit anong pera. Hinamon siya ni Balay, sinabing dahil mas malakas siya. Pagkatapos ay umatake, sinabing ay delete ni Gia ang kanyang account at magsimula muli. Hinawakan ni Gia ang kamay niya. Nabigla si Balay na hindi siya makagamit ng kahit anong lakas. Sinabi ni Gia na ang pagpapalakas ng hawak ay isang likas na talento. Pinapalakas nito ang lakas ng daliri, kaya mas mahirap bitawan ng sandata kapag hawak na ito. Mabilis na inactivate ni Balay ang resistensya sa pagdisarma. Nabigla si Balay. Ang tinatawag na walang kwentang talento para sa mahigpit na paghawak ng mga sandata ay ginagamit laban sa kanya. Tahimik na sinabi ni Gia na iyon lang ang iniisip ng iba. Para sa kanya, ito ang pinakamalakas na talento. Niyakap ni Balay ang luha matapos siyang ma-disarm ng isang nakikipaglaban ng walang armas. Alam ni Gia na kahit ang isang walang kwentang talento ay pwedeng magamit sa hindi inaasahang paraan. Ang pagpapalakas ng hawak ay nagpapahintulot sa kanya na tumanggi sa mga pangunahing atake gamit ang kanyang mga kamay. Lalong lumalakas ang epekto habang tumataas ang lakas niya. Kung mas mataas ang lakas niya kaysa sa kalaban, maaari pa niyang matrigger ang counter sa disarm. At dahil na-disarm si Balay, nangangahulugan ito na mas mababa ang lakas ng Paladin na level 2 kaysa sa isang bagong account. Hindi siya naglagay ng kahit anong puntos sa lakas. Ibig sabihin, wala siyang ideya kung paano laruin ang laro. Hindi alam ni Balay na sa mga susunod na talent upgrade, magiging isa sa pinakamalakas na talento sa puno ng mandirigma ang Grip Amplification. Titan's Grip, ang mas advanced na anyo ng Grip Amplification, ay isang kilalang kasanayan sa antas ng Diyos. Pinapayagan nitong hawakan ng isang dalawang kamay na dragon slaying na malaking espada gamit ang isang kamay. Ngunit kailangan piliin ang grip amplification sa paglikha ng karakter upang ma-unlock ito. Dumating ang mga guard at mabilis na nagsitakbuhan ang mga tao. Ipinagyabang ni Balay kay Gia na patay na siya ngayon. Dahil sa kaguluhan sa isang ligtas na zone, agad siyang papatayin. Maging nanumpa pa siya sa ngalan ng banal na liwanag na inatake ni Gia ang isang tao sa publiko. Alam ni Gia na kayang isang suntok ng mga gwardya na may hawak na halberd sa beginner village ang pumatay sa mga level 1 o 2 na manlalaro. Tahimik niyang inamin na siya ang nakatama sa kanya. Hinimok ni Balay ang mga guard na parusahan siya ng mahigpit pero ipinaliwanag ni Gia na ito ay para sa sariling depensa. Napatigil si Balay. Mabilis na bumunot ang mga gwardya. Mabilis niyang sinabi sa kanila na maghintay na sinasabing isa siyang pangunahing VIP na gumastos ng $100,000. Ipinunto ni Gia na ang unang mananakit sa isang ligtas na zone ay itinuturing na agresor ng mga NPCs at ang sino mang bumawi ay hindi paparusahan kahit pa mapagbintangan nilang masama ang nagpasimula. Agad na pinukol ng mga gwardya si Balay. Pagkatapos ay lumitaw ang isang abiso. Ibinigay ng Paladin na gwardya kay Gia ang isang tanso na barya bilang kabayaran sa biktima. Ngumiti si Gia at sinabing tinanggap niya ang paumanhin ni Balay. Galit na galit ang mga tauhan ni Balay. Basta, maghulog pa kaya kayo ng ilang copper coins para sa akin, may opsyon din kayong magpaalis ng daan. Naiinis sila pero wala silang magagawa kundi magbaba ng daan. Lumapit si Gia sa matanda upang kunin ang kanyang gantimpala bilang baguhan. Umupo siya sa tabi niya at sinabi na matagal na silang hindi nagkita. Naguluhan si Outright at nagtanong kung kilala niya siya. Sa kabila nito, isang araw palang lumalabas ang laro. Sabi ni Gia na para na silang matagal ng kakilala. Lumipas ang 5 taon mula nang huli silang magkita. Naniwala si Outright na nagbibiro lang siya, walang pakialam. Dahil sinundan ni Gia ang misyon at umupo sa harap niya, kwalipikado siya sa gantimpala para sa mga baguhan. Pwede siyang pumili sa 3 opsyon, 10 tanso na barya, 3 pangunahing health potion, o isang pangit na bakal na espada, isang eksklusibong gamit para sa mandirigma. Tumawa ang mga nakapaligid, sinabing sino man na tanga ang pipiliin ay pera. Agad ibebenta ng mga broke na manlalaro ang 10 tanso. Sa ngayon, maaari itong may benta ng hindi bababa sa 100,000 sa black market. Pero sa hindi inaasahang paraan, pinili ni Gia ang option 4. Alam niya na aabuti ng 3 taon bago matuklasan ng iba na may nakatagong opsyon ang baguhan na misyon. Akala ng karamihan ay nawala na siya sa katinoan. Walang opsyon 4. Pagkatapos, sinabi ni Gia, 2 beses mawawala ang apoy sa harap ng bukang liwayway. Sa pamamagitan yun, naging siya ang kauna-unahang nakapag-unlock ng nakatagong gantimpala. Nabigla si Outright. Tinanong niya kung saan narinig ni Gia ang mga salitang iyon.
Nagpatuloy si Gia, kapag lumubog ang madilim na buwan sa walang hanggang gabi, ang mga isinumpa ay lalakad sa mga puwang ng panahon at babalik. Ang muling sumiklab sa abo ay ang unting naglalaho na apoy ng mga lumang Diyos at ang pagsikat ng isang bagong panahon. Nakatayo si Outright doon na nakabuka ang bibig, labis na nabigla. Pagkatapos ay ipinahayag ni Gia kay Mino na ito ang lihim na code na ibinigay ni Outright sa kanya noon mismo. 5 taon na ang nakalipas, nakatanggap si Gia ng isang nakatagong misyon upang protektahan ang pamilya ni Outright. Niyakap ni Outright ang luha habang sinabing hindi niya alam kung paano siya magbabayad sa kanya. Sa huli, isa lamang siyang baguhang gabay na NPC. Wala siyang tunay na maibibigay na gantimpala. Pero sinabi niya kay Gia na kung sakaling kailangan niya ng tulong balang araw, dapat lang niyang sabihin ang pariralang iyon. Kahit magbago ang kanyang pagkakakilanlan at kalimutan siya ng sistema, mananatili siyang naaalala na si Gia ang kanyang tagapagligtas. Unti-unting napagtanto ni Outright na si Gia ay isang napakahalagang tao sa kanya. Pagkatapos ay ipinabatid ng sistema na natugunan ni Gia ang mga kondisyon para sa nakatagong misyon. Dahil ganito nga ang nangyari, ibinigay ni Outright ang lahat ng mayroon siya. Ibinunyag din nito na ang ika-4 na opsyon ay gantimpala sa pagbabalik ng isang veteranong manlalaro. Sa nakaraan ni Gia, isang hakbang na lang siya para maging pinakamalakas. Pero sa huli, nilamon siya ng hindi patas na paraan. Kahit nakaraniwan ng hindi patas sa mundong ito, tumanggi siyang tanggapin ito. Ginamit niya ang isang unang talento na gemstone. Ito ay isang natatanging nakatali na bagay na nagbibigay ng panimulang talento. Nagulat ang mga tao nang makita ang espesyal na talent gemstone. Maaaring mabind ito isang beses lamang sa bawat account sa simula. Hindi rin ito pwedeng bilhin gamit ang totoong pera. Kung nais niyang maging pinakamalakas sa buhay na ito, kailangan niyang mangibabaw mula sa simula. Para sa kanyang ikalawang talento, pinili niya ang panunumpa ng espada. Ang nakatagong misyon ng unang hakbang niya sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Tahasang ipinaliwanag na ang talent na ito ay nilikha ng alamat na espada na santo, si Carsimel. Ang mga nagmamana nito ay nagiging tagapangalaga ng panunumpa sa espada, nagkakaroon ng pambihirang kasanayan sa espada. Ngunit magagamit lamang nila ang espada habang buhay. Tinanong niya si Gia kung sigurado siya. Sagot ni Gia nang walang pag-aatubili. Siyempre, nalito ang mga tao. Hindi nila maipaliwanag na may isang tao pa rin ang pipiliin ng panunumpa ng espada. Sa kanila, tanging mga hanggal lang ang pipili ng klase ng espada bilang pangalawang talento sa panahon ngayon. Pinagtawanan siya, tinawag na baguhan na nananatiling kumpiyansa matapos piliin ang pinakababa na uri ng armas. Sabi niya ng diretso na ang pinakamalakas na armas ay hindi ang espada, kundi ang taong humahawak nito. Nagpasalamat si Gia sa regalo. Sa kanyang nakaraang buhay, nakabukas lang siya ng pangalawang talento sa level 30. Pero ngayon, mayroon na siya nito mula sa simula. Ang kanyang lakas sa laban ay malayo na ang agwat, nangangahulugang mas mabilis na pag-level at isang hakbang na lang papunta sa trono ng pinakamalakas. Ang kalamangan ng mga manlalarong pay to win sa simula ay mabilis na mawawala pagkatapos ng level 5. Kung gusto nilang makasabay, kailangan nilang magpatuloy sa paggastos. Pero kung may umaasa lang sa pure mechanics tulad ni Gia, kahit ang pangkaraniwang bakal na espada ay sapat na. Ang espada ay walang ganong matinding damage tulad ng palakol. Wala itong kontrol tulad ng sibat. At hindi rin ito nagtataglay ng makukulay na epekto ng baston. Pero ang hindi napapansin ng mga tao ay ang espada ang tanging armas na tunay na nangangailangan ng kasanayan. Ang kanyang orihinal na plano ay simple, simulan sa pagpapalakas ng hawak. Kunin ang pangkaraniwang bakal na espada, pagkatapos ay umalis at magsimula sa pag-akyat. Ngunit sa pagkakataong ito, sa pagpili ng nakatagong gantimpala, ang paunang batong talento, hindi na niya kinailangan pang gamitin ang pangit na bakal na espada. Ngayon, siya ay palabas na ng walang dalang kahit ano, nalaman niyang nagbago na ang lahat. Kung gagawin niya ang ibang mga pagpili sa buhay na ito, magbabago rin ang buong landas na nasa harap niya, at marahil pati ang katapusan. Bago niya muling makilala si Chang Cheng, alam niya ang isang bagay na tiyak, kailangan niyang maging mas malakas. Ganap niyang babaligtarin ang katapusan ng kanyang nakaraang buhay. Habang naglalakad siya, dumaan siya sa isang mga ngalakal na nagbebenta ng mga panimulang armas at kagamitan. Lumapit ang isang nakaputi ng balabal na may bahagyang nakangisi, sinabing gusto niyang silipin ang mga binibenta. Pagkatapos silipin ng mabilis, itinapon niya ang mga gamit sa gilid, sinabing mga basura lang ito. Pagkatapos ay yumuko siya at kinuha ang isang kahoy na stick. Nang hawakan niya ito, lumitaw ang isang panel ng sistema. Isa lamang itong sandata na antas 1. Isang ordinaryo, hindi pa napoprosesong kahoy na stick na may kaawa-awang lakas ng atake. Ang pangunahing paraan ng atake ng kahoy na stick ay ang pagtama, kaya ito ay tinatawag na club. Ngunit may tag na nakatagong espada rin ito. Doon niya napagtanto ang isang bagay. Nabahala ang mga ngalakal at nakiusap ng awa, ipinaliwanag na isa lamang siyang manlalaro ng lifestyle. Nervous ninyang idinagdag na ang pagbili at pagbebenta ng kagamitan ng tanging paraan niya upang kumita. Pinagtawanan siya ng nakaputi ng balabal, tinawag siyang duwag na hindi marunong lumaban. Habang ibinababa niya ang sandata, tumawa siya at sinabing umuwi na lang at maglaro ng bahay. Para sa kanya, ang merchant ay walang kwenta lang. Pumasok si GA. At sinabi na ang mga lifestyle player ay mga manlalaro rin. Walang sino man ang mas mataas sa iba.
Kung walang mga chef na gumagawa ng pagkain, mga alchemista na gumagawa ng mga potion, at mga panday na naghuhubog ng mga sandata, halos hindi makakalampas sa mga pintuan ng lungsod ang karamihan sa mga manlalarong nakikipaglaban. Tinanong niya kung magkano ang halaga ng kahoy na stick at sinabi ng mga ngalakal na isang tanso na baryang coin. Tinanong ng nakapulupot na lalaki kung sino siya. Maingat na ibinigay ni GA ang kanyang pangalan sa klase. Natawa ang lalaki nang marinig ang salitang mandirigma. Ibinigay ni GA ang barya at taos-pusong nagpapasalamat ang mga ngalakal. Hindi maiwasang maramdaman ni GA kung gaano ito ka-eksaktong timing. Ang barya na nakuha niya mula kay Belay ang naging susi sa isang mahalagang bagay. Nainis ang nakaputi ng hoodie dahil nasira ni GA ang kanyang kasiyahan. Sinasabi niya na ginagawa lang niya ang tama. Inilantad ni GA ang katotohanan. Binubuli lang niya ang mga tao. Ngumiti ang nakaputi ng hoodie at sinabi na hindi pa nga napapansin ni GA na nadaya na siya. Binastos niya ito bilang isang walang alam na baguhang mandirigma. Sabi pa niya, ang kahoy na tungkod ay basura, isang bagay na walang sinuman ang aakyat sa lupa. Nagalit siya, tinawag siyang tanga at sinabing halata namang manloloko ang mga ngalakal. Inis na inis, sinumpa niya na sobrang walang kwenta ang mga kalakal na hindi pa niya pipigilan na matapakan. Sabi niya na karapat dapat si GA na manloko, sa kanya sinabi sa kasama niya na umalis na ito. Agad namang sumunod ang kasama. Sa bawat nayo ng mga baguhan, puno ng kahoy ng mga tibak ang mga tindahan ng panday. Kahit pa walang halaga, walang pumapansin. Tanging mga walang alam na baguhan lang ang bibili nito sa isang tanso, akala nila ay isang magandang deal. Naging klasikong panlilin lang ito noong unang inilunsad ang epoch pero hindi si GA. Isang baguhan. Siya ang walang kamatayang Diyos ng digmaan, isang taong humawak na ng napakaraming banal na artifact gamit ang kanyang mga kamay. Hindi magkakamali ang kanyang pakiramdam. Ang kahoy na stick na ito ay may parehong katangian ng espada at palo. Hindi dapat payagan ng isang normal na sistema ng armas ang ganitong uri ng pag-overlap, maliban na lang kung ito ay isang hindi kilalang banal na artifact. Kahit hindi pa niya ito makilala, ang paggamit nito bilang espada ay sobra na. Ipinwesto ni Hay ang kahoy na tungkod. Lumitaw ang isang bintana ng estado sa harap niya, ipinapakita ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Lin Jia, isang bumalik na manlalaro na ngayon ay nasa Antas 1, isang human warrior na walang titulo. Ipinapakita nito ang kanyang mga estadistika, 125 puntos ng kalusugan, walang mana, at isang sistema ng galit na nasa 0 sa labas ng 100 na nabubuo sa pakikipaglaban. Ang kanyang atake ay mula 2 hanggang 5, bahagyang pinataas ng kahoy na tungkod habang ang kanyang depensa ay nananatiling pangunahing. Nakasaad din ang kanyang mga katangian na may 5 lakas at pagtitiis, 1 sa talino at espiritu, at 3 sa liksi at lakas ng loob. Biglang sumabog ang isang malakas na puwersa na kumalat sa langit na parang madilim na bitak na naghahati sa hangin. Pagkatapos ay lumitaw ang maraming alerto mula sa sistema na nag-aanunsyo na na-activate ang World Quest na Demon's Offensive. Inutusan ng lahat na ipagtanggol ang mga tarangkahan ng Meltdown laban sa papalapit na mga demonyo at protektahan ng kristal na tagapagbantay ng bayan. Naalala ni Gia na ang Meltdown ay nasa isang pangunahing linya ng front sa kontinente ng Epoch at isa sa mga lugar na pinakaapektuhan ng salot. Dahil dito, naging matindi ang pag-atake ng mga antas 2 halimaw sa labas ng North Gate na naging walang humpay ng mga demonyong naglilihi. Naalala niya na isang taon matapos magbukas ang open beta ng laro, tuluyang nawala sa mapa ang Meltdown. Malamang na pinuksa ito ng parehong hukbo ng demonyo. Natuwa ang mga manlalaro dahil nagbibigay ng mataas na karanasan ang pagpatay ng mga monster sa North Gate, ngunit pinigilan sila ng mga kawal. Kahit na nasa kagipitan ng sitwasyon, ayaw nilang magpumilit ang mga baguhang manlalaro na tumakbo sa North Gate para mamatay. Pinayuhan nila ang lahat na pumunta sa iba pang 3 pinto, makipaglaban sa mas mahihinang halimaw, at mag-level up muna, ngunit sinabi ni Gian na nais niyang dumaan. Pinayuhan siya ng guard na kapag lumabas siya sa mga tarangkahan, mawawala ang lahat ng proteksyon bilang baguhan. Sumagot siya na naghahanap siya ng kalaban na ang antas ay katulad niya, kahit pa mas malakas sila. Binuksan ng mga bantay ang mga pintuan. Ipinabatid sa kanya ng sistema na dahil sa kanyang katapangan, tumaas ang kanyang reputasyon sa Meltdown ng plus 100. Ibig sabihin nito, umabot na sa palakaibigan ang kanyang reputasyon. Naalala niya na may mga nakatagong patakaran ng laro na dinisenyo upang itulak ang mga manlalaro lampas sa kanilang mga hangganan. Kung naniniwala ang isang NPC na sumasali ang isang manlalaro sa isang mapanganib na hamon, tataas ang kanilang pabor na magbubukas ng mga nakatagong misyon. Nakita ng kapitan ng mga gwardya ang kanyang determinasyon at tinawag siyang isang matapang na adventurer at humingi ng tulong. Kasabay nito, isang mensahe mula sa sistema ang lumitaw. Naka-activate siya ng isang side quest. Hiling ng kapitan ng guard. Lahat ay nangyayari ayon sa plano. Matagumpay niyang na-unlock ang isang misyon na karaniwang hindi dapat lumabas sa kanyang antas. Sinabi ng kapitan ng mga gwardya na 3 sa kanyang mga tauhan ang naipit sa kampo ng isang nakakatakot na boss na si Chanter Griffin. Hiningi niya kay Gia na kunin ang kanilang mga bangkay upang maipaglibing ng maayos. Naisip ni Gia na ang pagpatay sa mga kalaban na mas mataas sa kanyang antas ay maaaring magbigay ng karagdagang gantimpala. Kasabay nito, maaaring ito na ang pagkakataon niya na baguhin ang kapalaran ng Meltdown. Sinabi niya kay Kapitan Lance na hindi lang nila kailangan ng libing.
Ang tunay na solusyon ay patayin si Chanter Griffin, ang novice killer, at ganap na malinis ang dungeon. Alam niyang kailangang talunin ng boss ng isang tao na mas mababa sa kinakailangang antas. Dahil dito, nagpasya siyang pigilan ng kanyang antas hanggat maaari bago harapin ito. Kampante siya na sa kanyang kakayahan at malalim na pagkaunawa sa mekanismo ng boss, kaya niyang talunin ng isang god tier na boss kahit sa antas isang. Ang kapitan ng gwardya ay nagulat at tinanong kung paano niya alam ang pangalan niya. Tahimik na sinabi ni Gia na ililigtas niya ang mga nakulong na sundalo, talunin si Chanter Griffin, at iligtas ang Meltdown. Sinabihan niya silang maghanda para sa isang pagdiriwang. Tumango ang kapitan ng gwardya, sinabing imposible ito, maliban na lang kung may milagro, halos patay na ang kanyang mga tauhan. Hinikayat niya si Gia na gawin ang kaya niya at maghintay na lang na umalis si Chanter Griffin. Sinasabi lang ni Gia na siya ang himalat at alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, wala siyang mapagkakatiwalaan kundi ang sarili niya. Ngunit sa buhay na ito, gagamitin niya ang sarili niyang mga kamay upang baguhin ang kanyang kapalaran. Saglit na lumakad si Gia sa paligid ng sementeryo. Nagtaka siya kung naging isang ilog ng dugo na ang pasukan ng beginner village. Pagkatapos ay naamoy niya ito, at iyon ang nagpatunay sa lahat. Ang apok ay dinisenyo ng may napakatinding kahirapan, halos parang may galit ang mga tagapaglikha sa mga manlalaro. Sa kabila nito, napakataas ng mga gantimpala kaya't nagsusumamong pumasok ang mga manlalaro mula sa buong mundo. Sa malayo, naririnig na ang sigaw ng mga manlalaro na nag-uutos. Pinapuwersa ang mga tank na umusad, habang ang mga healer ay pinapiliang manatili sa kanilang pwesto habang nagsisimula ang laban. Napagtanto ng isang grupo malapit sa isang campfire na kulang sila sa support. Isa sa kanila ang nagsabi na kulang din sila ng tank at tumawag ng mga may karanasan na manlalaro na sumali. Alam ni Gia na para sa mga karaniwang manlalaro, ang pinakamainam na piliin ay bumuo ng grupo. May isang lumapit sa kanya at tinanong kung siya ang tanga na na-scam kanina. Pinagtawanan siya dahil hawak pa rin niya ang kanyang mahalagang kahoy na tungkod. Isa sa kanila ay komandat at tinawag ang iba para silipin. Nakakainip para kay Gia ang mga ito. Patuloy nilang pinagtatawanan siya, tinatanong kung talagang balak niyang mag-farm ng mga monster mag-isa bilang isang baguhang mandirigma. Isang tumawa at nagsabing sa ganitong kalat na kagamitan, sa huli ay magmamakaawa siyang makisali sa isang grupo. Isa pa ang nagsabing isa lang siyang warrior na may antang kahoy at ang tanging dahilan kung bakit siya mukhang kumpiyansa ay marahil dahil nauna siyang nakasama noon. Maingat na naisip ni Gia na habang ang paggawa ng grupo ay nagpapababa ng panganib, bumababa rin ang kita nito. Para sa kanya, mas masaya ang manghuli mag-isa hanggang 5 beses ang kita kumpara sa pagiging bahagi ng isang grupo. At kapag naging sapat na ang lakas ng isang tao, ang mga grupo ay naging isang kawalan pa nga. Pinagtabi ni Gia ang kamay ng lalaki. Nabagsak ang lalaki sa lupa sa sobrang gulat. Napansin ni Gia na kahit mukhang matibay, kahanga-hanga ang katawan ng knight ngunit napakaliit ng tibay nito. Akala niya na ang kabalyero ay pumili ng klase ng paghihiganti bilang kanyang unang talento. Maaaring gumamit ang kabalyero ng banal na apoy at mukhang makapangyarihan sa unang tingin. Pero ang kapalit nito ay ang pagkawala ng 2 puntos ng lakas at naging napaka-delicate ng kanyang katawan na parang papel. Sa madaling salita, isinusuko niya ang lahat ng nagpapalakas sa isang knight sa malapitan. Natawa si Gia at tinawag siyang isang kabalyerong apoy espirito na laging nakatago sa likod ng kanyang koponan. Para sa kanya, ang lalaki ay walang iba kundi isang duwag. Biglang lumitaw ang isang alerto mula sa sistema, nagbababala na may natuklasang demonyo sa kanila. Sa parehong oras, isang anino na nilalang na may kumikislap na pulang mata ang lumabas sa dilim at tinutukan sila. Isang babala pa ang lumitaw na nakatutok na ang atensyon ng demonyo kay Gia. Nakikita ito, agad na tumakbo ang lalaki. Habang tumatakbo, tumawa at tinawanan niya ito, sinabing hindi niya inaasahan ito, at ipapadala siya ng demonyo pabalik sa bayan ng libre. Agad na naintindihan ni Gia. Sadyang pinuko ng lalaki ang atensyon ng halimaw at itinuro ito sa kanya. Pero kumpara kay Billy, kahit papaano ay may utak itong lalaking ito. Habang umatake ang demonyo, mabilis na kumilos si Gia nang walang pag-aatubili. Alam niya na hindi sapat ang mag-isa para mapataas ang antas kapag natalo niya ang isang demonyong level 2. Kaya sa halip, pinili niyang gamitin ito bilang paunang ehersisyo papunta sa kanyang tunay na layunin. Nanunood mula sa malayo, naguluhan ang iba, nagtatanong kung bakit hindi siya tumakbo. Ngumiti sila, akala nila natatakot lang siya at hindi makakilos. Pumikit si Gia, pinapikit ang mata, at tahimik na sinabing nakita niya ito. Ibig niyang makita ang landas ng paparating na atake. Nang ibaba ng demonyo ang sandata nito, dumaan siya dito ng madali na nag-trigger ng system notification para sa perpektong pag-iwas. Na-realize niya na ang isang tunay na mandirigma ay mas lalong lumalakas kapag humaharap sa kamatayan. Sa paglalagay ng sarili sa panganib, nagagawa niyang ilabas ang buong lakas ng kanyang katawan. At tanging sa palagiang pagtanggap ng panganib siya magiging pinakamalakas sa buhay na ito. Pinukol niya ang halimaw, nagtamo ng kritikal na tama na -6. Ang demonyo ay umungol sa galit. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, nagsasabing ang demonyo ay naging galit na galit, pinapataas ang lakas ng atake nito ng 50%. Sumigaw ang kawal sa takot, nagbababala na ginagamit ng halimaw ang isang malakas na atake at ang pagpasok ngayon ay para ng pagpapakasawi. Pero sa halip na umatras, kalmado niyang naisip na hindi pa rin sapat ang lakas ngayon.
Habang dumarating ang atake, lumapit pa siya ng mas husto, nagpa siya na kailangan niyang pag-ibayuhin pa ang sarili. Lumapit pa siya ng mas malapit pa. Nakita ang perpektong pagkakataon, kumilos ayon sa plano at muling umatake, nagdulot ng kritikal na suntok na -10. Sumigaw ng masakit ang halimaw habang tinusok ng palo ang katawan nito, dugo ang lumabas sa sugat. Nagulat si Gia nang biglang maputol ang kanyang atake. Walang pag-aatubili, muling sumugod siya, mas pinapalapit pa ang distansya. Sunod-sunod niyang pinakawalan ng mabilis na serye ng mga suntok. Bawat suntok ay tumama ng malinis, hinahasa ang demonyo ng sunod-sunod at walang binigyan ng pagkakataong makabawi. Lumabas ang isang mensahe sa sistema, nagpapatunay na nag-iisa niyang napatay ang isang mandirigmang Dreadfiend at nakakuha ng +100 karanasan at +5 copper na barya. Habang tinitingnan ng nahulog na katawan, naisip niya na ang paglampas sa kanyang mga hangganan ng tamang paraan para maglaro ng laro. Samantala, nanatili ang iba na nakatayo ng hindi makapaniwala, nagtataka kung posible ba talaga iyon para sa isang level 1 na baguhan na gumamit lamang ng kahoy na tungkod. Sinubukan ng kabalyero na unawain ito, pinaniwala ang sarili na swerte lang ito, na bawat tama ay sadyang kritikal. Kung hindi, wala siyang maipaliwanag sa nakitang nangyari. Tinanong ng isang lalaki kung si Gia ay isang closed beta player ng Epoch. Sabi niya, hindi pwedeng sanayin ang ganitong antas ng kasanayan ng walang daang oras na pagsasanay. Nag-alok siyang makipagsanib, sinabing kailangan niya ng isang eksperto sa kanyang panig. Walang pag-aatubili, tinanggihan ni Gia, sinabing hindi siya interesado, pero hinulaan ng lalaki na papunta siya kay Chanter Griffin. Alam niya na kailangan ito ng 5 tao, at 4 na ang kasali sa grupo nila, kulang na lang sila ng isa. Lumabas ang isang sistema na nagpakita na nakatanggap siya ng imbitasyon mula kay Reckford na sumali sa kanilang grupo, ngunit nanatili siyang tahimik. Sinubukan siyang hikayatin ni Reckford, alok na hatiin ang kita ng pantay. Pinaunto ni Gia na kahit 5 ang inirerekomenda para hamunin si Chanter Griffin, hindi naman talaga ito mahigpit na requirement. Nag-alala si Reckford at tinanong kung talaga bang plano niyang pumunta mag-isa. Sabi niya na sa isang dungeon tulad nito, hindi sapat ang umaasa lang sa kakayahan ng isang tao. Sinubukan niyang kumbinsihin siya, ipinaliwanag na ang unang gantimpala ni Griffin sa pagpatay ay may kasamang espesyal na titulo at kagamitan sa pamana. Idinagdag niya na walang mga grupo na may mas mababa sa 20 miyembro ang sumusubok sa dungeon, at ang grupo nila ang may pinakamalaking tsansa sa kanila. Mayabang niyang sinabi na maswerte si Gia na pumayag silang makasali siya. Isa sa kanila ang nagbala na sa ikalawang yugto ni Griffin, magpapatawag ito ng ilang piling halimaw. Kung walang tank, hindi nila kayang tiisin ang mga atake, at agad silang mapaparam. Nang marinig yun, itinuro ni Gia na ang tunay nilang kailangan ay isang tank, at saktong siya ay isang mandirigma. Agad na tinanggihan ni Reckford, sinabing huwag siyang magkamali. Sinasabi niya na pinapahalagahan nila siya at naniniwala na ang kanyang lakas ay karapat-dapat na maging bahagi ng kanilang piling grupo. Pagkatapos na may nakakatawang ngiti, idinagdag niya na hindi naman talaga dahil kulang sila sa isang tank at wala nang ibang pagpipilian kundi isama siya. Ngunit nakita ni Gia ang kanilang balak na gusto lang nilang gamitin siya bilang pawns para makaakit ng atensyon ng boss. Halata ang ganitong klase ng patibong. Tinanong ni Reckford kung ano ang kanyang palagay at tinanggap ni Gia ang imbitasyon. Lumitaw ang isang prompt mula sa sistema na nagpapatunay na sumali na siya sa grupo ni Rex. Naalala niya na ang laban sa boss ng dungeon ay nagbabago ang hirap at gantimpala depende sa dami ng kalahok. Kung pumasok ang isang buong grupo ng 5 tao, magpapalit ang boss sa ganap na laban. Bilang gantimpala, ang pagkatalo dito ay magbibigay ng eksklusibong mga gantimpala. Alam niya na kapag natapos ang nakatagong misyon, permanenteng mawawala si Chanter Griffin. Pagkatapos yun, mawawala na rin ang mga gantimpala nito magpakailan pa man. Sa buhay na ito, nais niyang maabot ang tuktok at maging pinakamalakas. Ang gantimpala mula sa dungeon na ito ang pinakamahalagang hakbang para sa kanyang maagang paglago. Siyempre, determinado siyang kunin ang pagkakataong ito at mag-uwi ng lahat para sa sarili. Nakatayo si Gia sa pasukan ng dungeon ng Chanter Griffin matapos mapalayas ang mga kalaban sa daan. Nakatambak ang mga bangkay hanggang sa pintuan. Pinuna siya ng grupo, sinabing nasasayang niya ang lakas niya bago pa man pumasok sa dungeon. Ipinunto nila kung gaano kahirap makakuha ng mga potions sa simula pa lang na para bang sinasabi na walang kwenta ang pagiging pabaya at hanggal niya. Isa sa kanila ang nagsabi na pangit ang drop rate na kahit pumatay ng 100 monster ay makakakuha lang ng 2 tanso na barya. Dagdag pa niya na halos imposibleng makakuha ng berdeng kagamitan maliban na lang kung galing ito sa mga bayad na pakete. Nagpatuloy sila, sinabing ang bilang ng mga manlalarang nakakuha ng berdeng kagamitan sa unang araw ng paglulunsad ng server ay pwedeng bilangin sa isang kamay. Biglang lumitaw ang isang abiso mula sa sistema na nagsasabing naghahanap ang kahoy na stake ng host. Pinigilan siya ng isa, sinabing hindi maaaring gamitin ng mga manlalaro ang mga armas ng monster. Tinawag itong hindi pwedeng kunin sa lot. Ipinaliwanag ng lalaki na kung sobrang dali lang ang pagkuha at pagbebenta ng mga armas ng monster, magigiba ang ekonomiya ng laro sa unang araw pa lang. Hindi siya pinansin at sinuri ang host na binanggit. Nagtataka siya kung talagang nais ng kahoy na stake na makipag-ugnayan sa kagamitan ng monster. Lumabas ang isang mensahe mula sa sistema habang nagsisimula ng maghalo ang sanga ng puno ng mundo sa armas na hawak niya. Sa isang kisap ng liwanag, tapos na ang pagbabago, at nakuha niya ang Demon's Chipped Sword.
Ang bagong armas ay nagdadagdag ng epekto ng pagdurugo sa mga kritikal na tama. Maaaring bumaba ang critical na rate nito hanggang -99%, ang atake ay +10, at ang lakas ay +1. Agad niya itong nakilala, ang sanga ng puno ng mundo, isang bagay na nakita niya sa isang auction 3 taon na ang nakalipas. Naalala niya na maaari nitong baguhin ang anyo batay sa nagmamay-ari at kapaligiran, ngunit sa ngayon, ito ay may anyo ng isang kahoy na tungkod. Isang mahusay na katangian ng isang legacy, divine artifact, ay kaya nitong balutin ang anumang bagay at gawing espada ito. Mas tiyak, ito ay parang hawakan ng isang banal na espada. Sa huli, ang legacy na ito, ang banal na artifact, ay naibenta noon sa halagang 100 milyon. Hindi niya maiwasang magtaka na napunta ito sa kanya. Karamihan sa mga manlalaro ay may puti o kulay abo na kagamitan lang sa yugtong ito, habang kahit ang mga pangunahing halimaw ay gumagamit na ng berdeng kagamitan. Malinaw sa kanya na hindi magkapantay ang antas ng mga manlalaro at kalaban. Ipinakita ng isang update sa sistema na nakasuot siya ng Demon's Chipped Sword. Napagtanto niya na sa pamamagitan ng paggamit ng sanga ng World Tree upang kunin ang mga sandata mula sa mga halimaw, maaari niyang palitan at i-upgrade ang mga ito ng walang gastos. Nag-update din ang kanyang mga estadistika, ipinapakita ang malinaw na pagtaas sa lakas ng atake habang nanatili ang iba niyang katangian, at tahimik siyang umabante habang hawak ang kanyang bagong sandata habang sumiklab ang kaguluhan sa unahan. Sa malayo, may isang bagay na bumagsak sa lupa, nagbuga ng alikabok at nagsasabi na nagsimula na ang laban. Nagkaisa sila sa sigaw ng karangalan, pinanghahawakan ng linya habang lumalabas si Chanter Griffin, ang boss. Sinabi ni Reckford na huwag siyang magmadali, ipinaliwanag na iyon ay hanggang sa cutscene pa lamang ng laban sa boss at maaari lang silang pumasok sa laban kapag natapos na ito. Tiwala sa sarili, ipinaliwanag niya kung ano ang susunod na mangyayari. Sa loob ng ilang segundo, ang tatlo sa harap ay sasaluhin ng isang suntok, pagkatapos nito ay papasok si Griffin sa yugto ng paggaling kung saan bababa ang bilis at lakas ng kanyang atake. Pinulong niya ng sabay-sabay ang lahat para sumugod. Pero bago pa siya makapagpatuloy, tahimik na pinutol ni G, sinabing wala siyang interes na tapusin ang cutscene na ito. Sinabihan niya ang mga gwardya na iwanan na ang laban at bumalik agad, sinabing naghihintay si Kapitan ng Guardia Lance na makabalik sila. Sumunod ang mga gwardya sa kanyang utos. Ang paraan niya ng pakikipaglaban ay ang pagtalo ng diretso sa laban. Maaaring laktawan ng cutscene, ngunit may kapalit na kailangang bayaran ng mga manlalaro. Nagulat ang iba, tinawag siyang baliw dahil sa pag-atake niya ng direkta sa boss. Agad na sinabi ni Reckford sa lahat na manatili sa labas ng sakop ng galit ng boss at nagpa siya na hayaan na lang si Jigo na mapahamak. Ang gantimpala sa pagputol sa cutscene ay ang kalaban ay maglalabas ng mas matinding galit sa sinumang unang pumasok. Karaniwan, ang gampanin nito ay isang tank warrior na kumukuha ng atensyon. Pero hindi lang siya nakikipagsabayan si G. May dahilan siya kung bakit ginagawa ito. Nagbago na ang takbo ng mundo at maaari ring magbago ang direksyon ng misyon. Sa buhay na ito, si G ang paru-paro na sumisira sa takbo ng mundong iyon. Binabago niya ang tadhana. Sa determinasyong iyon, sumugod siya at nakipagbakbakan ng harapan sa boss. Inamin ni Reckford na nakipagsabuhatan sila dati sa ilang mga pawns para subukan ng boss at naghihintay lang na pumasok ito sa yugto ng paggaling para makuha nila ang unang gantimpala sa pagkatalo. Ngunit may isang kasapi ng grupo na nag-alala na hahatiin ni Hai ang kanilang karanasan at gantimpala dahil hati-hati ang sistema sa lahat ng kasapi. Siyempre, walang balak si Reckford na bigyan siya ng pagkakataon na iyon. Sa gitna ng laban, lumitaw ang isang alerto mula sa sistema. Binato ni Reckford si G mula sa grupo. Tinanggihan ni G ang susunod na atake. Katatapos lang niyang mapatunayan ang kanyang hinala na niloloko nila ang mga baguhang pumasok dito para mamatay sa hirap ng pag-atake sa boss. Akala nila na imposible mapatay si Chanter Griffin na mahirap talunin kahit ng 5 tao, pero nagkamali sila. Hindi siya baguhan. Ibinunyag niya ang kanyang kapangyarihan at idineklara ang sarili bilang isang mandirigmang muling isinilang mula sa impyerno. Ang kanyang presensya lang ang bumalat sa labanan na nagpagulat sa kalaban habang hinarap siya ng diretso. Isang malakas na suntok ang umalingaw-ngaw sa paligid, ang epekto nito ay pumutol sa hangin na may malakas na ingay ng pagkapunit. Parang may isang bagay na pinunit ng buo. Sumugod si Hai nang walang pag-aatubili, sigaw na harapin siya ng kalaban. Sa napakalakas na bilis, pinukol niya ang sandata niya, bawat tama ay dumadampi ng may labis na lakas. Habang nakikipaglaban, tinawag niya ang kanyang espada na maging mas matalim, pinipilit ang kanyang kapangyarihan na mas lalo pang mapalakas. Nag-activate ang isang epekto ng sistema, pinataas ang kanyang lakas sa pag-atake habang hawak ang espada, dahilan upang mas maging malakas pa ang bawat suntok. Habang pinapanood ng grupo ang laban, nagulat sila nang makita na bumababa talaga ang buhay ng boss. Napatunayan nilang hindi siya nahihirapan. Nananatili siyang matatag at nakikipaglaban ng pantay sa boss. Pumutok ang labanan nang ilabas ni Chanter Griffin ang isang pagbaha ng madilim na enerhiya, nagbabadya ng pagbabago sa laban. Isang abiso mula sa sistema ang nagpatunay na pumasok na ang boss sa ikalawang yugto nito. Pinapalakas ng pagbabago, nilabas ni Chanter Griffin ang mas malakas at mas marahas na atake papunta sa kanya. Nakatayo si Hai sa pinakamapanganib na posisyon. Kahit na ang madilim na enerhiya ay papalapit sa kanya, nanatili siyang kalmado, handang harapin ito nang hindi sumusuko.
Ang iba ay nanunood ng may gulat, iniisip na nawala na siya sa katinoan dahil sa pagtatangkang pigilan ng isang boss level na sisingil na atake. Naniwala silang patay na siya at nagsimula ng maghanda, inaasahang malapit nang sumunod sila sa laban. Isang malaking pagsabog ang sumabog ng magbanggaan ng atake, nagpadala ng shockwave sa buong lugar. Ito ay atake ni Chanter Griffin. Sa gitna ng pagsabog, nanatiling matatag si Hai, hinarap ito ng buong tapang. Inamin niya na sa iba, ang pagpili ng klase ng mandirigma na karamihan ay naniniwala na walang kinabukasan, ay tila hindi kapani-pani paniwala. Pero ayaw lang nilang maintindihan. Sabi niya na hindi lahat sa mundong ito ay ipinanganak na may karapatang pumili. Naalala niya na 5 taon na ang nakalipas bago pa ilunsad ang laro sa kanyang nakaraang buhay, ang mga propesyon ay pinipili batay sa kayamanan ng isang manlalaro, tanging ang mayaman lang ang kayang pumili ng mga klase na may pinakamataas na damage. Walang tunay na pagpipilian ng mga walang pera, pinilit silang mapunta sa mga hindi sikat na papel bilang taga-suporta o ituring bilang pawns na pwedeng ipagsawalang bahala. Naalala niyang narinig na ang klase ng mandirigma ay pansamantalang available lamang sa simula at madalas itong inirerekomenda sa mga gustong mag-grind at kumita ng pera. At bilang isang karaniwang manlalaro, nadiskubre niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Upang matiyak na makuha ang pagkakataon, kailangang isuko niya ang lahat ng ibang pagpipilian. Hindi makapaniwala si Reckford na nagsasabing sa Antas 1, imposibleng mapigilan ang ganitong uri ng atake. Ngunit sa isipan ni Hai, alam niya ang katotohanan. Sa pamamagitan ng pinakamababang gastos ngunit pinakamatinding paraan ng pagsasanay, masusugpo niya ang kanyang sarili ng higit pa kaysa sa karaniwang mga manlalaro. Lumabas ang isang paalala mula sa sistema, ipinapakita ang teknik na tinatawag na grip amplification na nagbibigay daan sa kanya na mahawakan ng matatag ang kanyang sandata at magamit ito bilang isang shield. Pinagbuti niya ang kanyang muling pagsilang at mahigpit na niyayakap ang espada sa kanyang mga kamay. Buo ang kanyang tiwala dito, gaya ng pagtitiwala niya sa sarili. Lumabas ang isang abiso mula sa sistema, ipinapakita na naibunyag ni Chanter Griffin ang isang butas. Inalala niya na sa pagsuko ng lahat ng ibang opsyon, nakakamit niya ang walang katapusang pagkakataon. Tumakbo siya papunta sa halimaw. Sa matatag na determinasyon, iniisip niya na kahit gaano pa kalakas ang kanyang mga kalaban katulad ng Diyos, wala itong magiging epekto. Para sa kanya, anumang hamarang sa kanyang daan ay babagsak. Buong determinasyon, ipinahayag niya na magiging pinakamalakas siya. Si Hai ay umatake kay Chanter Griffin na may handgaring tapusin ang laban. Sinugod din ni Chanter Griffin siya sa parehong oras. Pumailaw ang kanyang katawan ng naglalagablab na enerhiya habang pinuto niya si Chanter Griffin sa kalahati. Ipinabatid ng sistema na matagumpay niyang napatay si Chanter Griffin. Maliit siyang bumagsak sa lupa. Sa kasalukuyang mga pangunahing estadistika niya, naisip niya na medyo mahirap pa ring tumagal sa mabigat na mga atake ng boss. Pero salamat sa kalamangan sa kalusugan ng mandirigma, may natira pang bahagyang HP sa kanya. Ipinagbigay alam ng sistema na napatay niya ang level 5 boss na Chanter Griffin, nakakakuha ng 500% na bonus sa karanasan at 2,350 puntos ng karanasan. Nakarating din siya sa level 2. Hai, isang human warrior, ay kasalukuyang walang titulo. Ang kanyang kalusugan ay nasa 145 puntos, walang mana, at ang galit ay 0 sa 100. Ang kanyang mga pangunahing atake ay nagdudulot ng galit, habang ang mga kasanayan ay ito ay nauubos. Ang kanyang lakas ng atake ay 13 hanggang 14, pinataas ng plus 12 mula sa kagamitan, depensa ay 11, lakas ay 8 plus 1, katalinuhan ay 7, liksi ay 4, katatagan ay 1, espiritu ay 1, at swerte ay 3. Hindi makapaniwala si Reckford sa kanyang nakikita. Hindi niya matanggap na natalo ang Griffin bago pa man umabot sa ikalawang yugto nito. Inanunsyo ng sistema na tapos na ang quest na may takdang oras at si Hai ang unang manlalaro sa domain ng Diyos na nakapatay kay Chanter Griffin. Ang reputasyon ng Meltdown ay tumaas ng 200 at ang personal niyang reputasyon doon ay lumampas sa 300. Dahil ang Chanter Griffin ay napatay ng isang hindi pa na-upgrade na manlalaro na nakatapos sa misyon na For Whom the Bell Tolls, ang boss at ang kanyang mga demonyong legion ay permanenteng mawawala sa epoch, nagbabalik ng kapayapaan sa Meltdown. Ang katawan ni Chanter Griffin ay nagsimulang magliwanag ng maliwanag. Pinilit ni Reckford na ginamit ni Hai ang isang bug, tinawag itong hindi patas na panalo. Inutusan niya ang mga kasamahan niya na kunin ang mga nakalapag na gantimpala na nagsasabing dahil nagsama-sama sila, dapat pa rin nilang makuha ang karamihan sa mga nahulog kahit hindi sila nakipaglaban. Ngunit sinabi ng isa sa mga kasamahan niya na hindi siya pwedeng kumuha ng anuman. Ipinabatid ng sistema na wala siyang karapatang maglot. Nabahala ang lalaki, nalilito kung bakit hindi niya maklaim ang mga gantimpala, napagtanto na hindi siya kwalipikado. Pagkatapos, bumangon ang katotohanan sa kanila. Ganap na natalo si Chanter Griffin ni Linji. Nabigla, napagtanto niya na naalis si Linji sa grupo bago ang pagkatalo. Sumigaw si Reckford sa inis, sinisigaw na wala na silang kinalaman sa mga gantimpala. Lumitaw ang isang gintong bagay, ang gintong kampa ni Chanter Griffin, isang banal na artifact ng pamana. Nagbibigay ito ng makapangyarihang proteksyon na maaaring pigilan ng isang mapaminsalang atake at umatras sa mga kalaban kapag nabasag. Hindi inaasahan ni Hai na ganito ito kaliit. Hinawakan niya ng walang pake, tinawag ang mga nakaw sa kanyang direksyon.
Ang mga barya ay umiikot sa hangin sa isang maliwanag na paikot-ikot, diretso sa kanyang patungo. Isang lalaki na nagtangkang kunin ng gantimpala ang malakas na sumumpa habang pinapanood itong lumipad palayo. Nagsasawa siya sa inis, nagtatanong kung bakit si Hai ang nakakuha ng lahat. Sinubukan ni Reckford na pakalmayan si Hawk, sinabing hindi na mahalaga kahit kunin pa ni Hai ang lahat ng gantimpala. Mabilis nilang naisip ang isang bagong plano. Ayon sa mga patakaran ng laro, ang isang manlalarang namatay ay maghuhulog ng lahat ng nakuha niyang yaman sa loob ng 24 na oras kaya nagpasya silang patayin si Hai. Kaya't mananatili pa rin sa kanila ang mga gantimpala ng Griffin. Nag-alinlangan si Hawk, pinaalalahanan ng grupo na kamakailan lang ay natalo ni Hai si Griffin mag-isa at ang kanyang lakas ay lampas pa sa kanilang inaasahan. Inilabas ng marksman ng isang kasanayan para suriin ang kalagayan ni Hai at nakita na nasa 3% na lang ang kanyang kalusugan. Tiwala siyang na kahit isang bahagyang tama, sapat na para tapusin siya. Sinabi ni Reckford sa lahat na lumipat na sa mode na laban-laban. Plano nilang papasukin si GA. Sa dungeon muna, saka siya patayin sa loob para siguraduhin hindi siya makakalabas na buhay. Maingat nilang nilapitan siya. Tinitingnan ni Hai ang kanyang mga nakuhang gamit. Ang pagpatay sa isang boss ay nagbigay sa kanya ng 100 copper na barya at maraming materyales para sa alchemy. Ang kasalukuyang presyo ng isang copper na barya ay 12,000 yuan, kaya ang kabuuan ay 1.2 million yuan. Kakatapos lang niyang kumita ng malaking pera sa isang araw. Lumapit si Reckford na may nakakatawang ngiti, sinasarkastikong binati siya at aminin na may tunay siyang galing. Naging malamig ang tono ni Hai habang sinisisi siya sa pagtataksil sa kanilang kooperasyon at pagtulak sa kanya palabas ng grupo. Sinabi niya na huli na ang lahat para sa paghingi ng tawad. Si Reckford ay mabilis na nagbago ng tono, nagpapanggap na matagal na nilang pinagkakatiwalaan siya at hindi nakialam dahil sa kanyang lakas. Pinuri niya siya sa pagtagumpay laban sa isang 5 taong mahirap na boss ng mag-isa na tinawag na kahanga-hanga. Idinagdag niya na kahit papaano ay dapat may konting papuri rin sila. Lumitaw ang isang babala mula sa sistema na nagsasabing nakaranas si GA. Nang malubhang sugat na ikinasawi niya, bago bumalik sa ligtas na zone, malaki ang pagbawa sa kanyang maximum na kalusugan at kalahati ng lahat niyang stats ang nawala. Sinabi ni Reckford na alam na nila ang tungkol sa kanyang pinagmulan at tapos na ang lahat para sa kanya. Pinapaalalahanan siya na ang mga taong nakipag-ugnayan sa kanya ay bahagi ng kilalang Rex's Villain Gang. Ang kanilang patakaran ay simple, pumatay ng mga halimaw at manlalaro. Nagkakaisa sila, pero nagkakanulo rin. Inutusan ng Archer si G habang sinasabi ni Reckford na oras nang ibigay ang lahat at naglabas ang Archer ng isang malakas na pana. Nakilala ni Hai ito bilang Hunter Skill Eagle Eye. Malaki ang nadagdag sa katumpakan nito, halos garantisadong tatamaan sa bukas na lugar. Napagtanto niya na sinadyang palampasin ng Archer ang tira. Tinanong niya kung ano ang ibig nilang sabihin. Nilinaw ni Reckford dito, hindi lang ang mga nakuhang kayamanan ni Griffin ang gusto niya. Hiningi niya ang lahat, kabilang na ang kahoy na tungkod, ang kanyang kagamitan, at lahat ng iba pa niyang pag-aari. Idinagdag niya na kung aawatin ni Hai ang kanyang pagmamakaawa, maaaring palayain nila siya. Sa isang malupit na ngisi, sinabi niyang gusto niyang iwan ni Hai ang burol ng mga makasalanan na hubad upang makita ng lahat ang kanyang kahihiyan. Natawa siya ng malakas, iniisip si Hai na isang hubad na mandirigma, isang dukha na akala niya kayang abutin ng langit sa isang talon lang dahil pinalad siya at na-trigger ang kahinaan ng boss. Sa kanyang paningin, si G ay walang iba kundi isang hanggal na umaakyat sa pinakapababang bahagi ng lipunan. Dahil dito, hindi balak ni G na hayaan mangyari iyon. Para sa kanya, wala silang ibang halaga kundi mga balakid sa kanyang landas upang maging mas malakas. Sabi niya, lilampasan niya sila nang hindi nag-aatubili at magpapatuloy sa paglakad. Hindi sila karapat-dapat na alalahanin. Ngumiti siya ng may kumpiyansa at hinamon silang lumapit kung may lakas ng loob sila. Ito ang eksaktong gusto niya. Dahil tumanggi siya sa kanila, sumugod sila upang patayin siya. Inilabas ng Archer ang Eagle Eye. Ginamit ni Hai ang kampana. Pinigil nito ang bawat atake. Ang banggaan ay nagpasiklab ng isang malakas na pagsabog. Nainis ang koponan ni Reckford sa banal na artifact na iniwan ni Chanter Griffin. Tinanong ni Hawk kung ano ang ginawa ng gintong kampan. Nagtataka siya kung ito ba ay nagbibigay ng kawalang kamatayan. Sabi ni Hai na hindi ito kawalang kamatayan. Isa lang itong segundo para sa kanya para makahinga. Tumawa si Hawk, nagtatanong kung anong pagkakaiba ng isang segundo. Sagot ni Hai na ang pag-upgrade ng isang skill enhancement ay isang segundo lang. Pagkatapos nyun, maaari niyang durugin ng tuluyan ang tatlo. Sinabihan siya ng sistema na ginamit niya ang isang libreng skill point para matutunan ang isang eksklusibong kasanayan ng mandirigma. Ang kasanayan ay respect ni kamatayan. Kapag malapit ng mamatay, maaari niyang i-activate ito upang makabawi ng kaunting buhay. Kung nasa matinding kalagayan siya o napapalibutan ng mga kalaban, magbibigay ito ng malaking halaga ng HP. Maaari pa nitong lampasan ang pinakamataas na limitasyon ng buhay ng isang mandirigma. Nabigla ang taga-baril nang makita nilang ganap na nakarecover ang kanyang buhay. Hindi nila maintindihan kung paano niya nagawa yon. Pati ang paglabag niya sa limitasyon ng kanyang malubhang sugat. Tinanong ni Hai kung nais nilang masaksihan ng kapangyarihan mula sa impyerno. Sinabi ng mangkukulam sa kanyang koponan na huwag magpanik, itinuturo na nakabaon pa rin ang espada ni Hai sa lupa. Inutusan niya silang magtuon ng apoy. Mabilis na bumaba si Hai. Napatigil si Reckford sa gulat. Sanay siyang magsalita pero nauntog na ang Archer. Isang malakas na suntok ang nagpalipad sa kanya.
Nabigla si Reckford at ang mangkukulam sa bilis niya. Bukod pa rito, pinatay niya ang archer sa isang suntok lang. Inactivate ni Hai ang grip enhancement. Kapag nakipaglaban ng walang armas, tumaas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sumigaw si Reckford kay Mechi, ang mago, na gamitin ang Ice Burst para kontrolin siya. Pinukol ng mage ang Ice Burst, pinatatag si Hai sa lugar. Pagkatapos ay sumugod si Hawk gamit ang kanyang malaking espada, sinabing matagal na siyang naiinis sa kanya. Ngunit bahagyang nagbago ang posisyon ni G, kaya tumama ang tibak sa yelo sa halip na sa kanya. Inurong niya ang kamao, at sa isang suntok, tinulak niya si Hawk palayo. Hindi makapaniwala si Mechi na nabigo ang Ice Burst na pigilan siya. Ipinaliwanag ni Hai na basta't mataas ang kanyang stat ng lakas, kaya niyang makaalis sa pamamagitan ng puwersa. Ang antas ng magic na yelo ay walang iba kundi laruan lang sa kanya. Nangangatwiran si Mechi na nahati ang kalahati ng stats ni G dahil sa matinding sugat, kaya hindi niya maintindihan kung paano pa rin ganoon kataas ang kanyang lakas. Nakita niya ang aura ng laban na nakapaligid sa katawan ni Hai. Napagtanto niya na hindi bumaba ang mga stats ni Hai kahit kaunti. Sinabihan niya ang archer na gamitin ang Eagle Eye para suriin ang mga stats ni Hai. Hai lumakad pasulong at niyakap ang kamay ni Mechi, sinabing hindi na niya kailangan dahil naipadala na niya ang archer pabalik sa respawn point kanina. Nabahala si Mechi, pinipilit na may mali, sinabing ginagamit ni G ang cheat program na siya ay isang hacker. Ang mga salitang iyon ay nagpasimula ng masakit na alaala kay G. Naalala niya nang iwan siya ni Chang Cheng. Noong panahong iyon, idineklara ni Chang Cheng na talo na si G. Nangakong si G na hindi kailanman siya bababa sa ganitong antas. Kaya nang marinig ni Mechi na sinasabi niya yon, lalong sumabog ang galit niya. Inipit niya ang mga daliri ni Mechi, tinawag siyang salot dahil sa pag-aakusa sa iba na nagsisinungaling kapag hindi niya makuha ang panalo. Lubos na nasaktan, nakiusap si Mechi na patawarin siya. Sabi niya sumuko na siya at mangakong iwanan ng gang ni Rex kung papayagan siyang makalabas si Hai, pero huli na ang lahat. Ginamit ni Hai ang power punch sa kanya at pinadiretsyong pabalik sa isang gusali. Nang bumagsak si Mechi, pumutok siya ng butas dito. May isang lumapit at sinabi kay Hai na nilampasan na niya ang kanyang huling kalamangan bilang isang mandirigma. Naiintindihan na ni Reckford kung paano ginagamit ni Hai ang kanyang mga kasanayan upang makuha ang panig. Alam niya na sa mga mapanganib na sitwasyon, kayang maglabas ni Hai ng malakas na lakas, lalo na kapag napapalibutan siya ng maraming kalaban. Sininabi ng sistema na ang katangian ng mandirigmang last stand ay kapag nasa ilalim ng pagsalakay, malaki ang pagtaas ng kanyang mga estadistika. Ang estado ng pagbubukod ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 kalaban na nakapaligid sa kanya upang maisaaktibo. Nauunawaan ito ni Reckford, at ngayon na siya lang ang natira, hindi na maaaring mag-trigger ang last stand. Inamin ni Hai na kaya niyang ibabalik siya sa bayan gamit ang isang suntok lang, patas at tuwiran. Itinuro ni Reckford na hindi naiintindihan ni Hai ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Ipinaliwanag niya na siya ay isang profesional na mamamatay tao na dalab-dalab sa paghuli ng mga manlalaro, lalo na sa one-on-one na laban. Naniniwala siyang may kalamangan siya. Ipinahayag ni Reckford na kukunin niya ang kahabag-habag na buhay ni Hai. Ang katangian ng klase ng mamamatay ay weak point strike na nangangahulog ang bawat tama ay magdadagdag ng mga debuff sa target. Iba't ibang uri ng sipa ang nagdudulot ng iba't ibang epekto. Mawawala ng galaw ang mga braso, manghihina ang mga binti, mamamatay ang dibdib, at ang pinakamapanganib na tama ay sa ulo na magdudulot ng pagkabulag. Kapag nataman, mabilis na matutulak ang manlalaro sa ilalim ng maraming debuffs. Inamin ni Reckford na may matibay na kakayahan si Hai. Kahit nagamit niya ang isang magulong malaking espada, kaya niyang makipagsabayan sa bilis. Pero ang laban sa malapitan ng kanyang larangan. Kapag nataman ng isang tao, kahit maliit lang ang pinsala, unti-unting mapupuno ng mga debuff na unti-unting magpapahirap sa kanila. Ipinahayag niya na sa hindi magtatagal, nakaluhod na si Hai, nananawagan ng mabilis na kamatayan. Naisip ni Hai ito, at naresolba ang problema sa pamamagitan ng paglikha ng distansya. Tinitigan ni Reckford si Hai habang hatiin nito ang isang gusali sa dalawa at na-realize na kahit na bumaba ang kanyang mga stats, nananatili pa rin ang kanyang mga atake na mapanganib. Inamin nilang hindi pwedeng maliitin ang lakas ng isang mandirigmang maagang bahagi pa lang ng laban, pero naniniwala si Reckford na sa isang matagal na laban ng pagtitiis, sa huli ay talo si Hai. Ngunit walang balak si Hai na maglaro ng ganong laro. Pamusok siya ng napakabilis, sinabihan si Reckford na magsisi habang mag-isa niyang hinarap ang kristal ng muling pagkabuhay. Nabigla si Reckford sa biglaang atake. Sa sumunod na sandali, tuluyan siyang nawala ang lahat. Nakatayo siya roon na naguguluhan, napagtanto na siya ay muling nabuhay sa Resurrection Crystal. Isang mensahe mula sa sistema ang nagpatunay na pinatay siya ni Hai. Nabawasan din siya ng antas, bumaba mula level 3 hanggang level 2, at lahat ng kanyang katangian ay bumaba rin. Hindi niya maunawaan ang nangyari. Nagsimula nang tumawa ang mga kasamahan niya sa grupo. Sinabi nila na kinuha na ang lahat ng kanyang damit at kagamitan. Isang mensahe mula sa sistema ang nagpatunay. Kinakailangan ng mga manlalaro na i-drop ang lahat ng nakuha nilang gamit sa loob ng huling 24 na oras kapag namatay sila. Namutla ang mukha ni Reckford sa pula. Ipinunto ng iba na kahit ang lahat ng kanyang nakulimbat ay hindi pa nagtagal ng 24 na oras sa kanyang pag-aari. Pumiyok siya sa galit, napahiya na nilamon siya ni Hai sa harap ng lahat.
Nangako siyang hindi patapos at gagawin niya ang lahat para maghiganti. Samantala, napagtanto ni G na ang kanyang atake ay nagpadala lamang kay Rek pabalik sa respawn point. Nandito pa rin ang lahat ng kanyang binaba. Nabawi si Hawk sa kanyang kamalayan. Naramdaman niyang nakatutok siya sa depensa kung hindi ay mapapadala siya pabalik sa bayan sa isang suntok lang. Ngunit natigilan siya nang mapagtanto na wala ni isa sa kanyang mga kasamahan ang nasa paligid. Pagkatapos ay tumitig siya kay G. Biglang nanlaki ang mata niya sa takot. Pinagbawalan niya si Hai na lumapit pa, nawawala na ang kanyang kumpiyansa. Maingat na sinabi ni Hai na ibalik ang mga damit ni Rek at maghatid ng isang mensahe. Kung sakaling magtagpo muli sila, papatayin niya sila hanggang bumaba ang kanilang antas sa zero. Agad na sinabi ni Hawk na naiintindihan niya. Nananlaki ang kanyang paghinga, ninakot ng takot ang tiyan niya. Sinubukan niyang pigilan ito pero bumigay din siya at nagsuka. Hindi niya maipaliwanag ang napakalakas na kapangyarihang nararamdaman niya mula kay Hai. Hindi na ito nasusukat ng mga stats. Para sa kanya, parang kinakaharap niya ang nakakatakot na tagapaghatol. Isang Diyos ng digmaan, bumalik mula sa impyerno. Inanunsyo ng sistema na matagumpay niyang nalampasan ang masamang PvP mula sa ibang manlalaro, kaya't nakamit niya ang napakalaking reputasyon. Tumaas ang reputasyon niya sa Meltdown ng 300, kaya umabot na ito sa antas ng tagasunod, lumampas sa 600 puntos. Nakuha niya ang isang espesyal na katayuan sa bayan. Ngayon, aktibong susuportahan siya ng mga NPC, bubuo ng mas matibay na ugnayan, at magbubukas ng mga eksklusibong pribilehiyo. Kahit na siya ay teen Arget, alam ni Ji na hindi ito isang pagkatalo. Para sa kanya, ito ay isang magandang palitan. Nang makumpleto na ang lahat, nagpa siya siyang bumalik sa bayan at magpahinga. Bumalik si Ji sa bayan, at sa kanyang pagpasok, sinalubong siya ng isang malaking pagtanggap. Nakatayo ang mga gwardya sa daan sa harap niya, nakaluhod lahat sa paggalang. Huminto siya, naguguluhan sa nangyayari. Ang mga taga-bayan ay lumapit at inialay sa kanya ang pinakamataas na parangal ng Meltdown, ang kamanghamanghang Panginoon, Blade of Dawn. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw na nagkumpirma na nakuha niya ang isang alamat na titulo. Nabigla ang ibang manlalaro, hindi maintindihan kung bakit nakikibukod ang mga NPC sa isang manlalaro. Wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin ng titulong Blade of Dawn. Nagtataka, iniisip nila kung ito ba ay isang bagay na maaari lamang ma-unlock ng mga pinakamataas na nagbabayad na manlalaro at kung gaano ito kamahal. Ngunit may ilan ding nagsabi na kahit ang mga malalaking mamimili ay hindi pa nakakita ng ganito. Ang Blade of Dawn ay isang titulo na narinig ni Ji nung nasa isang dungeon siya sa kanyang nakaraang buhay. 3 taon na ang nakalipas, ang mundo ay nananatiling nakakulong sa isang mahabang walang katapusang gabi. Lahat ay nilamon ng dilim. Noong una, ang mundo ay naipit sa mahabang panahon ng walang katapusang gabi. Mga halimaw ay nagwala. Ang apoy ng sibilisasyon ay kumikislap, halos hindi makaligtas. Noong panahong iyon, isang alamat na mandirigmang tao ang nagpakita. Sa isang malaking espada lang sa kamay, siya ang naging tagapaghatid ng unang liwanag sa walang katapusang dilim. Mula noon, siya ang naging simbolo ng pagbagsak ng dilim. Pinangunahan niya ang mga puwersa ng alyansa mula sa bawat grupo sa huling laban sa pinakamadilim na oras bago sumikat ang araw. Sa huli, nagdala siya ng bagong mundo sa liwanag. Ang kanyang walang pangalang anyo ay nakatayo sa gilid ng isang bangin, ang liwanag ng umaga ay sumisikat sa kanyang likuran. Sa kanyang kumikislap na parang sumisikat na araw na espada, itinaas niya ito ng mataas. Ang titulong Blade of Dawn ay para sa mga matapang na humarap sa kasamaan. Naalala ni Ji na bago ilunsad ang laro, may 8 pamana na titulo na malakas na ipinromote. Ibinunyag ng mga developer na hindi lang ito tungkol sa kasaysayan. Malamang na mga nakatagong tagumpay o sobrang bihirang gantimpala ng karangalan. Pero hindi pa niya narinig na may nakakuha na talaga nito. At ngayon, ang titulong pamana na Blade of Dawn, isa sa 8 dakilang titulo, ay nasa kanyang mga kamay dito mismo sa paunang nayo ng Meltdown. Nang tanggapin siya ng mga taga-bayan bilang Blade of Dawn, kahit si Ji ay hindi inasahan ng gantimpala na ganito kalaki. Ji, na ngayon ay tinatawag ng Lord Blade of Dawn, ay sinabi na ang kanyang mga ginawa ay nagpasaya sa buong bayan hanggang sa luhan ng pasasalamat. Isinalang-alang siya ng isang gwardya na nais personal na mag-host ni Mayor Oliver Green ng isang pagtanggap bilang paggalang sa kanya. Ipinaalam sa kanya ng sistema na na-activate na ang side quest na bayani ng Meltdown. Kailangan niyang pumunta sa town hall. Inalok siya ng gwardya na samahan siya, ngunit tumanggi si Ji, sinabing hindi na kailangan at pinabalik siya sa kanyang tungkulin. Alam niya na mas makabubuting mag-ingat at manatiling hindi halata para maiwasan ang hindi kailangang atensyon. Habang siya ay naglalakad palayo, may isang tao na nanonood mula sa mga anino, nakahawak sa isang taybak. Ito si Rekford. Nakatakda siyang salakayin si Ji sa isang tahimik na eskinita kapag pumasok ito, nangakong saksakin siya sa likod. Inirekomenda ni Meki na umatras na lang, ipinaalala na ngayon ay iginagalang na si Ji ng buong bayan. Ang pagtutol sa kanya ay maaaring makasira sa kanilang reputasyon at kabuhayan sa Meltdown. Ngunit tumanggi si Rekford. Ang kanilang kasikatan na nagdulot ng takot sa iba at hanggat kaya nilang patayin si Ji, laging may mga taong handang sumunod sa kanila. Tinanong ni Hawk kung may plano siya para pasakitan si Ji. Inamin ni Rekford na sa labas, wala siyang ganap na kontrol. Pero dito sa Meltdown, siya ang kontrabida, at yon ang nagbigay sa kanya ng impluensya na wala ng iba.
Biglang nakita sila ng isang guard at binalaan na kahit sa panahon ng selebrasyon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng armas sa publiko. Nahuli si Reckford na hawak ang dalawang balisong. Mabilis siyang nagbigay ng dahilan, sinabing nag-uusap lang sila tungkol sa negosyo. Inirereklamo niya na sobrang mahigpit na mga patakaran na hindi pa nga pwedeng maglaro ng maayos. Pinayuhan sila ng bantay na mahigpit na mino-monitor ang masasamang manlalaro at pinaalalahanan silang magpakabait, lalo na't may record na sila. Habang umaalis ang bantay, ngumiti si Reckford. Kahit ang meltdown ay may madilim na bahagi. Sa ilalim ng kanyang hininga, binanggit niya ang pangalan ni Lingia, malinaw na hindi pa siya tapos sa kanya. Samantala, dumating si Ji sa town hall at diretso sa opisina ng alkalde. Walang pag-aatubili, nilapitan niya ang pinto at pumasok. Pagpasok niya, agad siyang nakilala bilang sandata ng bukang liwayway. Ngumingiti siya ng maluwang, niyayakap siya ng mainit at sinabing sa wakas ay dumating na siya. Taos ang pasasalamat ang alkalde sa kanya, sinabing tuluyang natapos na ang bangungot na matagal nang nananahan sa bayan. Natuwa siya na tuluyang naalis si Chanter Griffin. Pinuri niya ang mga ginawa ni Ji, sinabing hindi lang nila naligtas ang bayan kundi pati na ang maraming buhay. Para sa kanya, ito ay isang makasaysayang tagumpay, isang bagay na karapat-dapat alalahanin. Naalala ni Ji na sa kanyang nakaraang buhay, si Mayor Green ay isang nakakatakot na NPC. Malamang ito ay dahil sa mga taon ng pagkapagod mula sa walang tigil na laban sa mga demonyo na nagdulot sa kanya ng pagkapagod sa isipan at katawan. Ngunit sa buhay na ito, mas mukhang maayos ang mayor at nagbago na rin ang kanyang personalidad. Napagtanto ni Ji na ito ay dahil lamang sa kanyang mas maagang pagpasok at pagbabago sa kinalabasan. Upang parangalan ang kanyang katapangan at kabaitan, naghain ang alkalde ng formal na panukala sa ngalan ng mga taga-bayan. Nais nilang magtayo ng gintong estatwa niya sa gitnang plaza upang malaman ng lahat na dumadayo sa Meltdown ang kanyang alamat at maramdaman ang ningning ng sandata ng bukang liwayway. Nagpasalamat si Ji, ngunit sinabi niyang walang halaga sa kanya ang ganitong uri ng pagkilala. Alam niya na ang buhay ng ibang manlalaro ay hindi tunay na magbabago dahil lamang sa paglitaw ng isang estatwa ng isang baguhan. Sa halip, nagmungkahi siya ng ibang plano. Agad na pumayag ang alkalde at nag-alok pa nga ng anumang kapalit, ginto, isang marangal na titulo o anumang gantimpala na karapat-dapat sa kanyang mga nagawa. Ipinaliwanag ni Ji na ngayon na nawala na ang banta ng Griffin, ang pondo at yaman ng militar na inihanda para labanan ito ay dapat gamitin sa mas praktikal na paraan upang makinabang ang lahat. Nagmungkahi siya ng dalawang bagay. Una, ang pagpapatupad ng pangmatagalang pagbawas sa buwis para sa mga manlalakbay sa mga pamilihan ng bayan. Mas mapapababa nito ang gasto sa paglago para sa mga bagong manlalaro at gagawing mas magiliw na panimulang punto ang Meltdown. Pangalawa, upang palakasin ang seguridad at mga patrol ng bayan upang maiwasan ang mga susunod na banta na nagsisiguro na ang mga residente at manlalakbay ay makapamumuhay ng payapa. Labis na naantig ang alkalde, hindi katulad ng iba na naghahanap ng kasikatan at kapangyarihan, taos puso ang pag-aalaga ni Ji sa lahat. Naantig sa kanyang pananaw, agad na sumang-ayon ng alkalde at nangakong isa sa katuparan ng plano kaagad. Biglang umalingaw-ngaw ang isang anunsyo mula sa sistema sa buong bayan. Mula noon, ang porsyento ng buwis sa lahat ng kalakalan sa Meltdown sa pagitan ng mga manlalaro, NPC, at pareho, ay permanenteng binawasan ng 50%. Ito ay gantimpala para sa kahanga-hangang ambag ng isang baguhang bayani. Nag-uma pa ang kasiyahan sa bayan. Nabigla ang mga manlalaro nang malaman nilang kalahati na ang ibinabawas sa buwis. Akala nila'y tanging mayayamang manlalaro lang ang makakagawa niyon. Ang iba ay masaya na makabili na rin ng mga pangunahing gamit tulad ng mga potion. Puno ng pasasalamat ang mga tao sa kalye, pinupuri si Meltdown at nagpapasalamat sa sino mang nagpasimula nito. Nang makita ito, napaluha ang alkalde. Sabi niya na tunay na nagdala si Ji ng liwanag ng bukang liwayway sa bayan at nakuha ang puso ng lahat. Bilang pasasalamat, binigay ng alkalde kay Ji ang isang susi. Ito ay para sa isang bakanteng 2 palapag na bahay sa labas ng bayan. Ipinaliwanag niya na bagamat simple ito, tahimik ang lokasyon at tanaw ang mga bukirin ng windmill. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang isang brass na susi kasama ang titulo ng lupa, opisyal na ipinagkakaloob ang ari-arian sa kanya. Taos puso niyang hiningi kay Ji na tanggapin ito bilang gantimpala. Sa kanyang pangalan bilang mayor, inimbitahan niya si Ji na manirahan sa Meltdown at gawing tunay na tahanan ito. Nagulat si Ji. Ipinaalam sa kanya ng sistema na nakuha niya ang kauna-unahang independyenteng pag-aari na pagmamay-ari ng manlalaro sa Epoch. Sa tahanan na may tanawin ng windmill view, nakatala na ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng bayan. Hirap na hirap siyang paniwalaan. Pagmamay-ari na niya ngayon ang ari-arian sa Epoch. Ito ay isang bagay na dati ay labis na imposible maabot. Sa isang laro na kontrolado ng isang malayang umuusbong na Master AI na sobrang makatotohanan na para bang isang ikalawang mundo, ang kakulangan sa lupa ay isang pangunahing patakaran. Hindi ito tulad ng ibang laro kung saan pwedeng maglabas ng pera ang mayayamang manlalaro, bumili ng buong kalye, o utusan ang mga NPC na maglingkod sa kanila. Bawat piraso ng lupa ay may sariling may-ari na isang lungsod na kontrolado ng sistema, isang katutubong tribo, o kahit isang pugad na inuupahan ng napakalakas na halimaw. Sa pinakamarami, ang mga manlalaro ay maaari lamang umarkila ng pansamantalang karapatan sa paggamit o maliliit na espasyo para sa workshop.
Kahit pa gumastos ang isang guild ng malaking resources at reputasyon para makuha ang teritoryo, maaari pa rin nilang mawala ito anumang oras dahil sa mahihinang depensa o interbensyon ng sistema. Ngunit ito, isang pribadong espasyo na ganap na pagmamay-ari niya, ay isang hindi maipaliwanag na kalamangan sa simula ng laro, maging para sa imbakan, pananaliksik ng kasanayan, o mga darating na pagpapalawak, napakalaki ng halaga nito. Taos-puso namang nagpasalamat si Jihi kay Mayor Green, sinabing tunay niyang pinahahalagahan ang regalo. Ang sagot ng mayor ay mas makahulugan pa kaysa sa anumang gintong estatwa sa Central Plaza ang pagpili ni Jihi na manirahan doon. Binigyan siya ng sistema ng mga bagong pribilehiyo sa Meltdown. Na-unlock niya ang teleportasyon sa loob ng bayan at maaari nang agad na ayusin ang kanyang kagamitan. Nakuha rin niya ang access sa isang malayuang auction house. Bukod pa rito, lahat ng kanyang gastusin sa bayan ay magkakaroon na ng permanenteng 15% diskwento. Nagtapos ang mensahe ng sistema sa pagbati na sana'y palaging pagpalain siya ni Don. Ngumiti si Jihi. Pagkatapos noon, naglakad si Jihi sa buong lungsod. Sa diskwentong ibinigay sa kanya ng alkalde, naisip niya na ito na ang tamang panahon para mag-replenish. Biglang lumitaw ang isang abiso mula sa sistema, ninakaw ang kanyang 100 kobong at nawala niya ito. Ngumingiti ang isang taong naka-red na balabal, halatang natuwa sa nakawan. Agad na hinawakan ni Jihi ang balabal at hiningi na ibalik niya ito, ngunit sa sumunod na sandali, naglaho siya sa hangin. Pinipigil ni Jihi ang kanyang panga, naiinis na na-hold up siya sa gitna ng araw. Napagtanto niya na kailangan pa ng Meltdown ng mas mahigpit na seguridad. Hindi na nag-aksaya ng oras, hinabol niya siya. Nagtapos sila sa isang madilim na eskinita. Sinabihan ni Jihi na tumigil na siya sa pagtakas, wala nang ibang mapuntahan. Ngumisi siya at sinabing mali ang pagkakaintindi niya. Ito ang kanyang teritoryo. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang mababa sa Dark Street, isang elite hooligan na nasa antas 3. Mas maraming lalaki ang lumabas mula sa mga anino, hinaharang ang kanyang pagtakas. Naalala ni Jihi na may tagong madilim pa rin ang Meltdown. Isang pangunahing tao ang namumukod-tangi, ang manager ng Dark Street, si Shia Leon. Ngumisi siya habang pinag-aaralan siya, napapansin kung gaano siya kaalam at maaaring isa siyang closed beta player. Noong nakaraang buhay niya, maraming beses na siyang tinarget ng mga NPC sa Dark Street. Alam niya kung paano ito gumagana. Sa simpleng salita, sinabi niya sa kanya na may nagbayad para sa kanyang buhay. Nakatakda na siyang patayin. Mabilis na pinag-isipan ni Jihi ang mga posibleng dahilan. Sa ngayon, nakasakit lang siya ng 2 tao. Si Paladin Balay at si Reckford mula sa gang ng kontrabida ni Rex. Tinanong niya kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Ngumiti siya ng may alam, sabi niya alam na niya ang sagot, hindi na kailangan sabihin pa. Ngumisi si Jihi, sinabing wala ng lakas si Reckford na harapin siya ng direkta at maaari lamang siyang umasa sa pagkuha ng iba. Nag-angat siya ng balikat at nilinaw na isa lamang siyang NPC na namamahala sa mga transaksyon. Para sa kanya, walang halaga ang galit ng mga manlalaro, lahat ito ay negosyo. Pagkatapos ay binigay niya ang utos na patayin siya. Mabilis na sumugod ang mga lalaking nasa likod ni Jihi. Hinawakan ni Jihi ang kanyang espada at humarap sa kanila. Ang kanilang banggaan ay sumabog sa makipot na eskinita. Sa isang iglap, sila ay pinatay. Mataas ang kilay ni Shia Leon, halatang humanga. Tinanong ni Jihi kung gusto niyang subukan ng susunod. Huminto siya, nagbibilang. Mali ang mangyayari kung magnanakaw ngayon. Kung magkamali, baka hindi pa mapantayan ng bayad na natanggap niya ang gasto sa pagpapagamot ng kanyang mga tauhan. Nakita ang sitwasyon ng malinaw, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na umatras. Kahit magkasama-sama, hindi sila kayang talunin ng kutitap ng bukang liwayway. Dahil dito, nagpasya siyang magpadala ng mensahe pabalik kay Reckford. Ang kanyang ulat ay sasabihin na ginawa niya ang lahat ng makakaya niya, ngunit sobra na ang pressure at wala siyang magagawa kundi umatras sa kalagitnaan. Nagpaalam siyang may pabirong ngiti, tinatawag siyang Little Blade of Dawn. Bago umalis, idinagdag niya na kung sakaling muling pumunta siya sa madilim na kalye, maaari lang niyang banggitin ang pangalan niya. Biglang huminto si Jihi, naging malamig ang ekspresyon niya. Bumaling siya, medyo naiinis, at sinabing pinapalaya na niya siya. Pero sa halip na umatras, hiniling niya ang bag ng mga tanso na kuha niya. Pinayagan na niya siyang makaligtas, pero nakakatawa na sinubukan pa rin niyang makipagnegosasyon sa kanya pagkatapos noon. Para sa kanya, ang bag ng mga barya ay simpleng bayad niya para makaligtas. Pero kay Jihi, ito ay perang kanyang pinagpagyaran gamit ang sariling lakas. Isang mabigat na aura ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang katawan habang sinasabi niya na kumita rin siya gamit ang sariling kakayahan at sinabi niyang kukunin niya ang kanyang bounty at pera sa halip. Sumugod si Jihi, nagbanggaan ang kanilang mga espada. Pero sa sumunod na sandali, naputol ang kanyang espada sa dalawa. Maingat niyang sinabi na hawak niya ang isang sandatang nakasisira. Pumikit si Jihi, ramdam na may mali. Sa nakaraang buhay niya, isa lamang siyang karaniwang mga ngalakal sa black market na pinapatakbo ng mga NPC. Noon, basta niyang inaalok na ipahiram sa kanya ang pera para makabili ng bagong sandata dahil lang nakita niya siyang gwapo. Ngayon, pakiramdam niya ay ganap na iba na siya. Nagtataka tuloy siya. Ano nga ba ang nagbago sa pagkakataong ito? Jihi nakagat ang kanyang mga kamao. Kahit na kailangang makipaglaban ng walang sandata, handa na siya. Hindi niya basta-basta palalayain yon. Kitang-kita niyang sinusubukan niyang utusan siya, ngunit para sa kanya, parang luma na ito.
Pero hindi siya nakaramdam ng masama, kaya hindi siya nag-atubiling makipagpalitan ng suntok. Ngumingiti ng tuso, tinawag niya ang kanyang mga tao at sinabi sa kanila na simula na ang seremonya ng pagtanggap sa madilim na kalye. Ang mga tao ay umuungol na parang mga fanatiko, sumisigaw na hindi matitinag ang kanilang boss. Punong-puno ng kumpiyansa, sumugod siya ng diretso kay Ji. Nagulat si Ji. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya sa huling sandali na wala lamang ang isang hibla ng buhok. Sumugod siya muli sa isa pang atake. Binlock niya ang kanyang sipa gamit ang kanyang mga braso. Nagsimula nang nakakainis sa kanya ang batang babae na ito. Mabilis niyang napagtanto. Sa totoo lang, malakas siya. Tumakbo siya paabante. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao sa gitna. Sinubukan niyang muling saktan siya, ngunit nakaiwas siya. Pinuri niya ang mabilis niyang reflexes. Sinubukan niyang magpasikat pero nahuli niya ang kanyang pulso sa huling sandali. Pinipigil niya ang hawak at itinataas ang kamao niya. Napaatras siya sandali. Agad siyang umalis, sabi niya tapos na ang laban. Sumuntok siya at tumama sa pader, pumutok ito. Halos nadampi lang ang impact sa kanyang pisngi. Natuwa siya. Kung wala siyang baril, hindi niya siya mapapabagsak. Tinanong niya kung akala pa rin niyang sulit ang pakikipaglaban. Mula ngayon, mas marami siyang mawawala kaysa makukuha. Nakatayo siya roon, nagulat. Pagkatapos ay napasigaw siya sa tawa. Ngayon, tunay siyang naging kawili-wili sa kanya. Nawalan siya ng interes sa pakikipaglaban. Ibinigay niya muli ang kanyang pouch. Alam niyang nasayang na niya ang sapat na oras. Tinawag niya ang kanyang mga tao at lahat sila ay umalis. Nabanggit niya na isang kakaibang babae siya. Napansin niya na iba na ang pakiramdam ng pouch ngayon. Sandali, naisip niya na ginamit niya ang isang uri ng ilusyon. Pagkatapos ay tumingin siya sa loob at napaatras. May isang mata. Kasama nito ay isang mensahe mula sa kanya. Sabi niya ito ay isang regalo sa pagpupulong at inaasahan niyang makatrabaho siya. Nilinggan siya, naguguluhan kung ano talaga ang ibig sabihin ng regalo. Biglang lumiwanag ang mata at saka ito tumusok diretso sa kanyang mata. Napahiga siya sa kanyang mga tuhod, tinamaan ng matindi at hindi maipaliwanag na sakit. Biglang inanunsyo ng sistema na nakuha niya ang isang bihirang, banal na artifact, ang mata ng tunay na paningin. Para itong tuyong mata na may koneksyon sa isang nahulog na sinaunang Diyos. Kahit na iniwan na ito, nagbigay ito sa kanya ng isang makapangyarihang pekeng kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga ilusyon at matuklasan ang katotohanan. Hindi niya inaasahan ang gantimpala na ito. Ito ay isang bagay na hindi pa niya naririnig noon. Ngayon ay hindi niya maiwasang mag-isip, mas nakakaaliw ang bersyon ng meltdown na ito kumpara sa naaalala niya. Mamaya, sa palengke, nilinggan niya ang paligid, naghahanap ng anumang kapakipakinabang. Isang lalaking nagbebenta ng itim na bato ang pumukaw sa kanyang pansin. Lumapit siya at sinuri ang mga kalakal. Ang itim na bato ang pinakakaraniwang pangunahing mineral sa epoch. Ang mga manlalarong ginugol ang lahat ng oras sa pagmimina ng mineral na kristal ng mahika ay madalas nang bumagsak dahil dito. Sa paglipas ng panahon, nag-ipon ang mga ito ng parang mga bundok sa mga imbakan ng mga manlalaro. Sobrang laki nito at hindi naman talaga sulit ibenta. Kamakailan, naging basura na lang ito, parang libreng ibinibigay ng tao. Biglang kumilos ang mata ng tunay na paningin. Hindi niya inaasahang magpapagana ito ng mag-isa. Pagkatapos ay napansin niya ang isang bagay sa tambak ng mga bato. Isang kristal ang kakaiba sa iba. Tapos na ang pagsusuri ng mata. Isa itong batong ningning ng bituin. Nabigla si Hai. Hindi niya inasahan na magiging ganito kalakas ang mata ng tunay na paningin. Kakatapos lang niyang makatagpo ng yaman habang naglalakad lang ng basta-basta. Nagpasya si Hai na unahin itong kunin, saka na lang pag-aralan mamaya. Tinanong niya ang nagbebenta kung binibenta niya ito at masaya namang sumagot ang lalaki ng oo. Sinubukan siyang pabulaanan ng nagbebenta, ngunit sa loob, naisip ni Hai na ang lalaki ay isang tanga. Sa loob-loob niya, hindi niya inasahan na ang isang basurang bato ay maaaring makapagbigay sa kanya ng isang koprong barya. Naramdaman niyang swerte siya. Pinukpok ni Hai ang hiyas at nakuha ang walang apoy na batong starlight. Sa kabila ng panlabas nitong anyo, ito ay isang bagay na hindi matutuklasan ng karaniwang pagsusuri. Hindi siya nagulat na napagkamalan itong walang kwentang piraso ng bato at itinapon tulad ng basura. Ngunit ngayon alam niya na kung ibebenta niya ito ng direkta sa isang NPC, mas magiging halaga nito kaysa sa 100 tanso na pera. Naalala niya na may isa pang espesyal na gamit ang batong starlight. Kapag binasag, maaari itong maging isang bihirang material para sa alchemy. Nais niyang mapakinabangan ng husto ang halaga nito, kaya't nagpasya siyang subukan ng alchemy. Sa mundo ng epoch, maraming kalayaan ng mga manlalaro sa pagpili ng mga propesyon sa pamumuhay. Marami ang ginagawang pangunahing klase ang mga lifestyle na manlalaro tulad ng mga mananahi, panday, at tagagawa ng hiyas. Madali lang ang pasukan sa mga propesyon na ito, halos parang extension ng totoong buhay bilang pahinga mula sa labanan. Dahil dito, sinusubukan ng karamihan sa mga manlalaro ang isa o dalawang klase. Gayunpaman, may isang propesyon sa pamumuhay na iba ang katangian. Hindi lang ito mahirap pasukin at mahal, kundi mapanganib din ang proseso mismo. Isang maliit na pagkakamali lang ang pwedeng magdulot ng pagsabog at ikamatay mo agad. Ito ang alkymista at ang sumpa nito. Binuksan niya ang interface at nagpasya munang tingnan ang kasalukuyang presyo ng mga produktong alchemy. Ipinapakita ng listahan na ang isang medium na health potion ay nagkakahalaga ng 10 na tanso na may limitasyon na isang bote kada araw.
Kung susundin niya ang opisyal na recipe, mas magiging mahal ang materyales kaysa sa presyo ng benta. Nakita niya na ang Moonlight Moss ay nagkakahalaga ng 2 tanso, ang 2 Sunflower Nectar ay 5 tanso, ang Hemistasis Herb ay 1 tanso, habang ang malinis na tubig at medium crystal bottles ay halos walang halaga. Sa tingin pa lang, alam na niyang lugi ito. Bukod pa rito, karaniwang mataas ang failure rate ng mga alkaimiko, madalas umaabot sa 60%, kaya mas naging mahal pa ang paggawa. Dahil dito, ang tunay na halaga ng mga potion ay halos doble sa nakalistang presyo. Kaya karamihan sa mga manlalaro ay iwas sa alchemy. Mas lalo silang nag-invest, mas lalo silang nalulugi. Pero dahil matagal na siyang nabubuhay sa mundong ito, alam na niya ang mga nakatagong recipe ng ilang mga potion. Sa una, kahit alam na niya ang recipe noon, hindi niya magagawa ito dahil kulang siya sa pinakamahalagang materyal, ang pulbos ng batong liwanag ng bituin. Ngunit ngayon, binigyan siya ng hindi inaasahang tuklas ng perpektong pagkakataon upang kumita. Samantala, may isang taong nagmamatsyag sa kanya at napansin na muli siyang bumibili ng isang bagay. Sinabihan siya ng ibang especially iyan na huwag nang mag-alala at sundan na lang siya ng palihim, umaasang mapakinabangan at kumita mula sa anumang ginagawa niya. Dahil may titulong Blade of Dawn si Hai, akala nila pamilyar siya sa sistema ng ekonomiya mula sa closed beta. Nakita siya ng lalaki na bumili ng itim na bato sa nakaraang stall, kaya bumili na rin siya. Ang isa pang especially iya ay nagsabi na siya ay kumbinsido at binili niya ang buong hanay. Sa kabalintunaan, nagsimula namang magtaka ang nagbebenta kung nakabenta ba siya ng mga itim na bato ng masyadong mura. Bumili si Jean ng sapat na medium crystal bottles at mga pangunahing materyales tulad ng dahon ng berde na damo. Sapat na ito para makagawa siya ng 10 medium health potion. Pagkatapos, gamit ang bihirang materyal, matagumpay niyang nalikha ang walang defect na pulbos ng bato ng Starlight. Nagtaka ang isang especially iya kung ano ang kanyang pinisil. Tinawag siyang hanggal ng kaibigan niya. Akala niya ay ang itim na bato na binili ni G ang ginamit niya at sinusubukan niyang gumawa ng mataas na kalidad ng mga produkto gamit ang itim na bato bilang pangunahing materyal. Pinili nilang gayahin siya. Pinalo nila ang mga itim na bato sa kanilang mga kamay at nakuha ang pulbos ng bato ng pusit at pulbos ng asul na damo. Sa una, ang esensya ng dahon ng damo ay maaari lamang gawing mahina na herbal na katas. Inilagay ni Hai ang esensya ng dahon ng damo sa botelya, pagkatapos ay nagdagdag siya ng pulbos ng batong Starlight. Sa pamamagitan ng epekto ng catalysta, ang mahina na herbal na halo ay agad na naging mas malakas. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Nakikita siya ng mga especially iya na papunta sa fountain at inisip nilang gagawa siya ng isang mataas na antas na ritual. Naintindihan nila ito dahil ang paggawa ng ganito ay nangangailangan ng angkop na kapaligiran. Habang pinapanood nila ng mabuti, nakabuo sila ng isa pang hula tungkol sa ginagawa niya. Sa kanilang pagkabigla, simpleng pinuno ni G ang bote ng tubig at ang likido sa loob ay naging berde. Ipinagbigay alam sa kanya ng sistema na nakakuha siya ng isang katamtamang health potion. Masaya si G. Ang itsura nito ay katulad ng mga binibente sa tindahan at pareho rin ang epekto. Nakala ng mga especially iya na gumagawa siya ng peke ng mga potion. Paulit-ulit niyang ginawa ang proseso at matagumpay niyang nakagawa ng 100 medium health potion. Pinagkalooban siya ng sistema ng malaking halaga ng karanasan sa alchemy at mabilis siyang tumaas ang antas. Nakita ang mga resulta, naisip niya na ang dating kaalaman ay maaari ng gawing pera. Napansin ng mga tao ang mga bote malapit sa fountain at tinanong kung magkano niya ito binibenta. Dumami pa ang mga manlalaro na pumunta at sinubukang bumili ng maramihan. Sa isang oras lang, lahat ng kanyang naiprodok ay agad na nabili. Dahil bahagyang mas mura ang presyo kaysa sa tindahan, agad din itong naubos. May ilan ding muling ibinente sa mas mataas na presyo. Sa huli, ang kanyang orihinal na 100 kobong ay naging 1,000 sa loob lang ng isang oras. Nagagalak siya. 10 beses na ang naging gantimpala ng Griffin ngayon. Sa huli, napagtanto ng mga especially iya na mali ang kanilang paghuhusga sa kanya at ang kanyang binibenta ay tunay na gamot. Naisip nila na marahil ito ay lihim na kaalaman mula sa saradong beta. Kung ito ay maging pampubliko, maaari nitong iyanig ang buong ekonomiya ng laro. Nakita nila ang pagkakataon, planado nilang samantalahin ito at yumaman bago ayusin ng sistema ang butas. Akala nilang madali lang, sinubukan nilang gayahin ang proseso, naniniwala na simple lang ang alchemy. Pero ang nakuha nila ay isang botelya ng nakalalasong potion. Nagtaka sila kung mali ang recipe dahil nasubaybayan nila ang bawat hakbang. Sinabi ng lalaking gumawa nito sa kaibigan niya na ito ay isang potion para sa kalusugan, isang kulay lang ang kaibahan. Tinanong ng kaibigan niya kung matapang siyang inumin ito, at sa isang iglap, ipinagbigay alam ng sistema na pinatay ni Jabba ang sarili niya. Ang gulo ay nakakuha ng atensyon ni Hai. Naging mausisa ang mga tao sa nangyayari. Hindi nila makapaniwala na may isang tao na lang ang nagpakamatay. Ngunit alam ni Hai na sinubukan nila ang alchemy nang walang kaalaman sa recipe at nagdusa sila sa sumpa ng alchemy. Sana mas maging maswerte ang lalaki sa susunod. Pagkatapos, kailangan niyang mag-log off at asikasuhin ang kanyang bagong kita. Nag-log off si Hai sa kanyang bahay. Inalis niya ang VR helmet habang binibilang ang palitan, napapansin na ang 1 tanso na barya ay nagkakahalaga ng 10,000 yuan. Bago mag-log off, naipagpalit na niya ang 50 copper na barya sa pamamagitan ng trading platform. Ilang sandali lang, natanggap niya ang kumpirmasyon na pumasok na ang 5 milyon yuan sa kanyang account. Namangha siya sa bilis nito.
Biglang narinig niya ang pagpasok ng isang tao. Isang grupo ng mga lalaki ang pumasok sa kanilang bahay, humihingi ng utang at nagbubanta. Nagulat ang kanyang ina at kapatid. Sabi nila hindi pa kailangang bayaran dahil bagong simula pa lang ang buwan at ang deadline ay sa katapusan ng buwan. Inamin ng leader ng mga goons sa plano niya sanang kunin ang bayad sa katapusan ng buwan. Pero nawala siya ng 1,000,000 sa epoch. Nang banta nila, binalaan niya na kung hindi agad makuha ang pera, magiging magulo ang lahat. Humingi ng tawad si Nanay Hai, sinabing wala pa silang pera, humiling siya ng ilang araw pa. Hindi siya naniwala sa leader ng mga goons. Pagkatapos ay kinuha nila ang kapatid ni Hai. Tumawag ang kanyang ina kay Sixi, ang kanyang kapatid. Hinawakan niya ang ina at nagsabi ng nakakadiring komento tungkol sa kanyang anak na babae, parang isang bagay na pwedeng ibenta. Natakot sila at nagsumikap na makaalis habang tinutukso ang kanilang anak na lalaki dahil sa pagtakbo imbes na tumulong. Tinawag niyang walang silbi ang bata. Muling iminungkahi na dapat lumabas ang bata at magtrabaho ng mahirap. Sa pinakamaliit, pwedeng ibenta ang kanyang mga organ para sa pera. Nagulat siya nang biglang tanungin kung 1,000,000 nga ba yon. Si Ji iyon. Naglipat siya ng pera at tinanong kung sapat na yon. Tumingin sila sa kanya ng may pagtawa, akala nilang nagbibiro lang siya. Hanggang sa nakatanggap sila ng notifikasyon na pumasok na ang 1,000,000 na wen sa kanilang account, napatigil sila. Sinabi ng isa sa mga tauhan na tingnan ng boss ang kanyang account. Maayos na tinanong ni Ji kung sapat na ito. Tinanong ni Sixi kung nanakawan niya ang isang bangko. Tinanong ng ina niya kung saan niya nakuha ang pera. Nagsimula nang ma-realize ng leader ng mga goons ang isang bagay habang kinukumpirma ng kanyang mga tauhan ang bayad. Totoo nga ito. Hinawakan ng leader si Hai sa leeg. Alam niyang walang silbi at takot lang na gamer itong batang ito. Hindi niya akalain na makakakuha siya ng 1,000,000. Sinabihan ni Hai ang kanyang ina na pumasok. Hiningi ng goons na malaman kung paano niya nagawa iyon. Sagot ni Hai na gamer lang siya, kaya syempre kumikita siya sa paglalaro. Galit na galit ang pinuno ng mga goons. Nawalan siya ng 1,000,000 habang kakakuha lang ni Hai nito. Ipinahayag niya na ang perang ipinadala ni Hai ay hindi utang na loob, kundi kabayaran sa kanyang pagkatalo sa laro. Alam ni Hai na ito ay pananakot lamang. Sinubukan ng lalaki na abutin si Ji para hulihin, ngunit mabilis nitong nahawakan ang kanyang palso at pinalikot. Nabigla ang lalaki sa bilis ng kanyang galaw. Sabi ni Ji hindi lang siya magaling maglaro ng laro, pinisil niya ng mas mahigpit ang braso ng lalaki dahilan upang ito'y mapa-atres at mapasigaw. Hindi makapaniwala ang lalaki na ito ang parehong inutil na gamer. Maingat na sinabi ni Hai na siya ang taong iyon ng 100%. Nagsimula nang maging hindi mapakali ang mga ibang lalaki, ngunit sinabi ng kanilang boss na huwag silang gagalaw. Nangangatog na siya habang pakiusap kay Hai na ayusin na lang ito ng mapayapa. Nakaramdam si Hai ng pagkadiri nang tawagin siyang kapatid ng lalaki. Napansin ng lalaki ang kanyang nakababahalang presensya. Para sa kanya, parang isang masamang espiritu ang bumalik mula sa impyerno. Tinanong ni Hai kung gusto pa rin niyang mangikil sa kanya. Mabilis na sinabi ng lalaki na nagkakaroon lang ng hindi pagkakaunawaan at sinusubukan lang niyang kumita. Wala nang kailangan pang gawing magulo. Dahil bayad na si Hai, wala na silang dahilan para magulo, kaya nakiusap siyang pakawalan na. Tinanong niya ang mga tauhan niya kung sang-ayon sila. Siyempre, sinunod nila ang kanilang boss. Sinabihan ni Ji na umalis agad sila sa bahay niya. Mabilis silang umalis ng walang pag-aatubili. Pinanood ni Zixi at ang kanilang ina ang kanilang pag-alis. Minsan pa, sumigaw si Zixi sa kanila, sinabing bastos sila, at kung makita pa nila ulit, papaluhan niya sila. Agad na sumagot ang mga lalaki na hindi na nila balak bumalik. Pagkatapos ay lumingon si Zixi sa kanyang kapatid at humingi ng paliwanag. Nalito si Ji at tinanong kung ano ang kailangan niyang ipaliwanag. Itinuro niya na biglang dumating sa kanilang bahay ang isang milyonaryo. Nakaramdam ito ng kaba. Naisip niya kung paano niya maipapaliwanag ang lahat ng hindi mag-alala ang kanyang pamilya. Naisip ni Hai kung gaano kasarap ang pakiramdam na muling ipanganak. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kapatid ay malusog at buhay. Sa nakaraan niyang buhay, namatay ang ama niya at sobrang may sakit ang kapatid niya, kaya nag-iwan ito ng malaking utang sa pamilya nila. Kailangan niyang dalhin ang bigat ng buong pamilya. Nagdala siya ng kanyang resume habang nag-iikot. Sinabihan siya ng mga tao na bumalik at maghintay kung sakaling may pagkakataon. Noon, mahirap makahanap ng trabaho at mahirap ang buhay bilang isang normal na tao. Nagpumilit siyang makahanap ng matatag na trabaho at halos hindi makaligtas. Hanggang sa isang araw, dumaan siya sa isang mascot na nag-iimbita sa mga tao na maglaro ng epoch. Sabi nila ito ay isang walang katapusang mundo, puno ng mga hindi pa alam na may napakaraming yaman na naghihintay na madiskubre ng mga manlalaro. Kahit kumita na lang sa paglalaro, yun ang tunay na dahilan kung bakit siya nagsimula. Medyo nahihiya siyang aminin ito. Isa lamang siyang bag itong mandirigma. Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang isang leader ng grupo ng gold farming dahil kailangan nila ng taong hindi natatakot mamatay. Sinabi nila na bawat takbo ay magbibigay ng 2 tanso na barya. Hindi siya nagatubili at tinanggap agad. Bawat laban na kanyang sinalihan ay pakiramdam niya ay isang hakbang na lang mula sa kamatayan. Pero hanggat buhay siya, kikita siya ng pera. Napansin agad ng leader na mahirap patayin si Ji. Ipinunto niya na palaging nakaliligtas si Ji hanggang sa huli. Para sa iba, kainahinala ito, parang nagsisinungaling siya. Hindi nagsalita si Ji.
Nakita ang kanyang pagsisikap, binigyan siya ng leader ng isang dagdag na tanso na barya. Sinabihan siya na magpatuloy sa pagsisikap at patuloy na suportahan sila. Naramdaman ni G ang sama ng loob. Sa patuloy na pagharap sa mga laban ng buhay at kamatayan, unti-unting umunlad ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Sa paglipas ng panahon, naging sapat ang kanyang lakas upang mabuhay mag-isa kahit na mapatay niya ng mag-isa ang mga boss kapag kinakailangan. Habang siya ay naging mas malakas, nabuo niya ang isang bagong paniniwala. Napagtanto niya na ang pagiging pinakamalakas ay hindi lang tungkol sa pera, kundi ang purong kasanayan at teknik ang maaaring makamit ito. Sa ganitong pananaw, pinili niya ang landas na maging pinakamalakas. Nakatulong din ito upang kumita ng pera habang inaalagaan ng taong pinakamahalaga sa kanya. Nagpasya siyang maging pinakamalakas. Sa kalaunan sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang mabuting kapatid na nakipaglaban sa kanyang tabi at may parehong layunin. Ito si Bai Li Cheng. Nagkasundo silang maging pinakamalakas sa kanilang sariling paraan, umaasa lamang sa kanilang sariling lakas, at saka nagkaroon ng laban upang malaman kung sino ang mas malakas. Pinag-uusapan si G, na kilala bilang di matitinag na Diyos ng digmaan. Tanging tinatawag siya para sa mga pinakamapanganib na laban ng koponan. Pero alam ng mga nakakakita sa kanya na ang kanyang kasanayan ay lampas pa sa karaniwan. Ito ay isang bagay na hindi kayang tapatan ng karaniwang manlalaro. Mula sa wala, unti-unting siyang umakyat gamit ang dalisay na kasanayan. Ang kanyang lakas ay nakabatay sa teknik lampas sa karaniwang manlalaro. Dahil dito, lumago ang kanyang kita at unti-unting gumanda ang kalagayan ng kanyang pamilya hanggang sa may isang nagbago. Sinabihan siya ng Pinnacle Battle Agent na magpas siya, hindi niya matanggap. Naniniwala siyang may lakas siya upang labanan ng pinakamahusay. Nang arap siyang marating ang tuktok ng epoka at tumayo sa pinakatuktok nito. At higit pa dyan, ang premyong pera ay maaaring gamutin ang sakit ng kanyang kapatid. Tinanong niya kung bakit siya kailangang matalo. Ipinaliwanag ng ahente na ang tinatawag na pinnacle competition ay kontrolado ng pera. Bilang isang tao mula sa karaniwang pinagmulan, wala siyang laban sa mga manlalarong sinusuportahan ng kayamanan. Para sa kanila, ang kanyang pagkatalo ay nakatakda na mula sa simula. Bukod pa doon, ang kalaban niya ay ang kanyang mabuting kapatid, si Cheng. Ang matalo sa kanya ay nangangahulugang matulungan siyang maabot ang kanyang layunin. Pero naniniwala si G na hindi iisang magtataksil si Cheng sa kanilang pangako. Dahil alam ni Cheng ang dahilan niya kung bakit naging manlalaro, nararamdaman niyang nararapat lang na magsumikap siya ng buong puso. Nagpasya siyang maging pinakamalakas. Handa siyang isugal ang lahat para talunin si Belay. Kahit na isang karaniwang tao, pinili niyang labanan ang tadhana at umangat sa sariling lakas. Sa kaibuturan, naniniwala siyang basta't magpapatuloy siya sa paglakad, tama ang landas na ito. Binyantaan siya ng ahente na kung hindi siya papayag, hahanapan siya ng paraan ng kapital na mapilitan siyang sumuko kaya iminumungkahi nilang sa halip na bumaba mula sa tuktok, dapat niyang samantalahin ang pagkakataon na magretiro. Inisip niya ang pagitan nila. Maaaring magkamali muli si Belay, pero makakabangon pa rin dahil sa kanyang malakas na suporta. Ngunit para sa isang tulad niya, isang kabiguan lang ang ibig sabihin tapos na ang lahat. Wala siyang pangalawang pagkakataon. Bigla siyang sumagot sa tawag, ramdam na niya na may mali, at tinanong niya ang nanay niya kung ano ang nangyari. Nanginig ang boses ng kanyang ina habang sinabing tumigil na ang ospital sa paggamot dahil wala na silang pera at biglang lumala ang kalagayan ng kanyang kapatid. Nakiusap siya na sumuko na, sinabing may mga kaina-hinalang lalaking nakasuot ng itim na nagbabantay sa ospital. Nang marinig yun, binaba niya ang telepono, lubos na nababahala, at siya'y napaiyak habang iniisip ang kanyang kapatid. Sa kasalukuyan, tinanong ni Sixie kung umiiyak siya. Upang mapakalma siya, pilit siyang umiti, sabi niya nakakaiba ang kilos niya. Nagdududa siya kung talaga niyang kikita ng ganoong kalaking pera mula sa laro. Oo, dahil nagbukas siya ng misteryosong kahon at nakabenta ng isang kagamitan sa napakalaking halaga. Sabi niya sa kanya na maaari na silang mamuhay ng mas maganda ngayon. Nang marinig yun, natuwa siya at tumakbo para kunin ang VR helmet para makapaglaro rin. Sumigaw siya na bawal ang mga menor de edad na maglaro. Lahat ay may sarili nilang dahilan kung bakit naging manlalaro. May ilan na ginagawa ito para sa karangalan, may ilan naman para sa mga pangarap, at may ilan din na para makalayo sa katotohanan. Para kay Hai, simple lang ang kanyang dahilan. Nais niyang maging pinakamalakas. Ang mga nasa ibaba ay matatag na nakalalampas, sanay nang ipagpalit ang kanilang buhay para sa pera, halos parang mga halimaw. Kahit gaano pa kababa ang sitwasyon, patuloy pa rin silang umahon. Pero ang totoo, may dahilan kung bakit may nakakaligtas. Para sa kanya, simple lang ito. Nais niyang maging pinakamalakas dahil tanging ang huling nakatayo ang makakapagprotekta sa pinakamahalaga, kaya pinili niyang maging isang manlalaro. Sa buhay na ito, nais niyang maging pinakamalakas pero kailangan muna niyang bumili ng ilang bagay. Kaya pumunta siya sa opisyal na tindahan ng Epoch, ang Dimensional Edge. Maraming iba't ibang bagay ang nasa loob. Sa nakaraan niyang buhay, sa kalagitnaan hanggang huli lang siya nakakaluwag-luwag na makabili ng kagamitan, at kahit noon, 2 antas ang ibaba sa pinakamagaganda. Pero si Chang ay gumagamit na ng mga top-tier na kagamitan tulad ng Supreme Thunder ng maaga pa lang. Nakilala siya ng nagbebenta. Tinanong niya kung hindi ba gumagana para sa kanya ang entry-level na modelo. Sabi niya gusto niyang bumili ng Supreme Thunder. Hindi makapaniwala ang lalaki sa narinig niya.
Pagkatapos ay tumawa siya at sinabing hindi niya sinasadyang magturo sa kanya, ngunit ang ganitong klase ng usapan ay para lamang sa mga tunay na profesional na manlalaro. Binabaan siya nito, sinabing imposible para sa isang katulad niya ang ganito. Sinabi niya na kahit magtrabaho siya ng manual labor ng 10 taon, hindi pa rin niya kayang makabili kahit isang maliit na bahagi niyon. Pagpasok ng isang tao at binayaran ng buo ang Supreme Thunder. Agad na nagbago ang pakikitungo ng nagbebenta sa mayamang kliyenteng si Reckford. Sabi niya na iisa lang ang stock sa buong lungsod at espesyal itong inihanda para sa kanya. Nakilala ni Hai ang boses ni Reckford. Yung mga lalaki sa likod ni Reckford nagmumurang nagagalit dahil naubusan sila ng laban kay Linhai na hanggal. Sisi si Reckford sa kanyang kagamitan dahil hindi niya mapatay si Hai. Malinaw na galit siya. Pagkatapos ay napansin niya si Hai na nakatayo sa tabi niya. Sinabi ni Hai na ang mga kalaban ay magtatagpo sa isang makipot na daan. Pinapaalala niya ang huling banta nito at tinanong kung gusto pa nitong matutunan muli. Nalaman ni Reckford na nabigo si Jal Ian na tapusin siya sa laro. Inamin niyang matibay si Hai, pero ito ay totoong buhay, at tiwala si Reckford dito. Ang mga tauhan niya ay pinaalalahanan siya na sinabi niya ang parehong bagay noong meltdown. Sinabi niya na nanloko ang bata sa laro pero sa totoong buhay, hindi niya magagawa yon. Bukod pa, 3 laban 1, kaya sinabi niya sa kanila na turuan ng batang ito ng leksyon. Mabilis na sinabihan sila ng nagbebenta na huwag silang mag-away doon. Pinayuhan niya si Hai na huwag magpadalos-dalos, naaalala sa kanya na ang nasa harap niya ay si Young Master Reckford. Hinimok niya siyang yumuko at humingi ng tawad, sinabing hindi niya kayang bayaran ang sira kung may masira sa kanyang tindahan. Huminga ng malalim si Ji at sinabi na ang mga laro ay dapat manatiling laro at hindi isinasali sa totoong buhay. Idinagdag niya na originally planado niyang palampasin ito. Lalong nagalit si Reckford at naglabas ng kutsilyo. Nais niyang mabawi ang dangal na nawala sa laro. Galit din ng mga tauhan dahil nagsumikap silang mag-level up. Inatake ni Reckford siya. Pinaganya ni Hai ang kanyang mata. At that moment, parang bumagal ang oras. Naalala niya kung paano pinatalas ng 5 taon ng matitinding laban sa Azura ang kanyang isipan at pinagsanay ang kanyang utak. Mas lalo pang gumanda ang bilis ng kanyang reaksyon at reflex ng mga kalamnan niya. Dahil sa sobrang bilis ng kanyang mga reaksyon, parang bumagal ang lahat sa paligid niya habang nakikipaglaban. At ganoon din ang nangyari sa totoong buhay. Matapos iwasan ni Hai ang atake, inakusahan siya ni Reckford na nanloko rin sa totoong buhay. Handa na siyang bumawi gamit ang kanyang kamao at malakas na tinamaan siya nito. Para siyang nawala ng kaluluwa si Reckford. Sinabi ni Hai na imposibleng manloko sa totoong buhay. Pagkatapos ay sinabi niya sa 2 natitirang lalaki na sabay silang lumapit sa kanya para makatipid ng oras. Ngunit pinili ng mga lalaking iyon na iwan ang kanilang boss. Nagbayad si Hai ng walang pake at sinabi sa clerk na ihanda ang Supreme Thunder. Nagulat ang lalaki at tinanong kung paano niya naipon ang ganitong kalaking pera bilang isang manual laborer. Sabi lang ni Hai na sapat na ang kanyang balanse. Iniwan niya ang tindahan habang may hawak na kahon sa kamay niya. Pero napansin niya na may naghihintay sa kanya. Ito ay isang malaking lalaki na may berdeng buhok. Nakilala niya si Hawk mula sa laro. Tinanong niya kung bakit hindi siya umatake ng gawin ito ng kanyang mga kasama. Nagsalita ng may kabog si Hawk. Nahirapan siyang sabihin ang kanyang nais. Bigla niyang sinabi na gusto niyang maging mas malakas. Natuwa si Hai ng bahagya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Hawk, isang kabalyero ng paghihiganti. Humiling siya sa Blade of Dawn na tanggapin siya bilang alagad. Sinabi ni Hai na wala siyang balak na kumuha ng alagad at nagpa siya ng umalis. Ngunit hinawakan ni Hawk siya at sinabi na mula nang makita niya itong lumaban na parang isang Diyos ng digmaan na nagmula sa impyerno, napagtanto niya na si Hai ay isang tunay na makapangyarihang tao. Inamin ni Hawk na pinili niya ang talento ng apoy ng paghihiganti dahil natatakot siya. Natatakot siyang makipaglaban sa iba, masaktan, at tanggapin ang totoong responsibilidad. Idinagdag niya na ang lahat ng kanyang magarbo ngunit walang silbing mga epekto ay nagtatago lang ng kanyang kabagsuan. Inamin niya na siya ay isang kabiguan. At ngayon, tunay niyang nais na maging mas malakas at maging isang makapangyarihang tao tulad ni Hai kaya muli siyang nanalangin sa kanya na tanggapin siya bilang isang disipulo. Humingi si Hai ng paumanhin at sinabi na sa ngayon, wala pa siyang balak tumanggap ng mga disipulo. Naisip niya na hindi pa talaga naiintindihan ng kabilang tao kung ano ang tunay na mahalaga. Gayunpaman, idinagdag niya na marahil sa hinaharap ay maaari niyang isaalang-alang ito. Nagniningning ang mga mata ni Hawk nang hindi siya buong tinanggihan ng Blade of Dawn. Alam ni Hai na kapag inaamin ng isang tao ang kanyang kahinaan, nagsimula na siyang tumibay. Napansin niya na kasalukuyang ina-update at inihahanda ni Epoch ang version 1.0. Sa palagay niya, kapag dumating na ang tamang panahon, susubaybayan niya ng maingat si Hawk bago magpas siya. Sumigaw si Hawk na gagamitin niya ang pagkakataong ito upang patunayan ang kanyang sarili. Inihayag niya na karapat-dapat siyang maging disipulo ng Blade of Dawn. Sa sandaling iyon, nagsimula nang umikot ang mga gulong ng tadhana, nagbago ng ganap sa dati. At ito ay isang bagay na walang makakaasahan. Sa bahay, nagsuot si Hai ng kanyang VR helmet. Handa na siyang muling sakupin ang laro. Ilang segundo ang lumipas, lumitaw siya sa harap ng bahay niya sa laro. Hindi na siya nakarating doon mula nang ibigay sa kanya ni Mayor Green ang susi. Doon niya napagtanto na ang update ay nagtakda ng kanyang default na login point sa kanyang sariling bahay. Pinag-ikot niya ang susi at sinabi niyang bumalik na siya.
Tanggap siya bilang Panginoong Blade ng Bukang Liwayway. Lumabas ang isang mensahe mula sa sistema na nagsasabing na unlock ang tampok na pagpapaganda ng bahay na nagbibigay sa kanya ng kalayaang baguhin ang bahay ayon sa nais. Sinasabi rin na ang lupa sa loob ng 500 metro radius ay ngayon ay kanyang personal na teritoryo. Ipinaliwanag ng sistema na mas mataas ang kanyang reputasyon sa epoch, mas maraming lupa ang maaari niyang makuha sa hinaharap. Nagulat si Hai na pagtanto na kahit na may ganitong tampok, inamin niya na sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya kailanman nagkaroon ng bahay, kaya hindi niya masyadong alam ito. Tumingin siya sa paligid at nakita na ang bahay ay ganap na walang laman at hindi pwedeng tirahan. Sinuri niya ang mga opsyon sa pagpapaganda at nakita ang mga bagay tulad ng mamahaling sahig na tile, isang leather sofa, isang chandelier, at pati na rin isang rack ng mga armas, lahat ay nakasulat sa mga pilak na barya. Naisip niya na para bang dinisenyo ang bahay na ibinigay sa kanya ni Mayor Green para ubusin ang lahat ng pinaghirapan niyang pera. Kung ikukumpara ang mga gastos, naisip niya na maaari pang makabili ng isang tunay na mansion at tinawag niya silang mga tunay na mapagsamantalang tao. Pero maganda naman ang tanawin kaya hindi pa rin sayang ang pera. Naupo siya sa loob, naisip niyang makakakuha pa siya ng mas maraming pera sa hinaharap. Biglang may tumunog na kampana sa pintuan. Lumakad siya papunta sa pintuan para tingnan. Bahagya niyang binuksan ito at tinanong kung sino ito. Siya ang aming pangunahing kontrabida na waifu, si Leon. Napasimangot siya, pakiramdam niya ay swerte na siya. Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit binuksan niya ito at sinabi na maaari silang ituring na matagal ng magkaibigan. Tinanong niya kung talagang hindi siya tinatanggap. Pag-isipan niya kung paano kontrolado ni Leon ang buong ilalim ng bayan at walang magandang nanggagaling sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Kalakhan ay kilala na maraming manlalaro sa epoch ang mahilig sa mapanirang PvP. Ang mga manlalarong may pulang pangalan ay hindi makalalakad ng malaya sa karamihan ng pampublikong lugar, ngunit ang mga NPC sa ilalim ng mundo tulad ni Sia Lian ay tatanggap sa mga kilalang manlalaro at magbibigay ng serbisyo sa kanila. Siyempre, may dagdag na bayad ang kanyang mga serbisyo at karaniwang problema ang naghahanap sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya na may trabaho siyang pwedeng pagkakitaan niya. Sabi niya first time niyang makita ang isang NPC na direktang pumunta sa kanyang pintuan para mag-alok ng isang misyon. Walang pag-aatubili, sinabi niya na hindi siya interesado. Pinilit niyang buksan ng mas mahigpit ang pinto, tinamaan siya sa mukha. Sabi niya sa Meltdown, wala nang ibang makakatapos ng quest na ito maliban sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na may lumitaw na pugad ng demonyong hayop na kumakain ng tao sa kanlurang Rish. Hindi niya alam na may ganitong nangyari na. Ipinaliwanag ni Leon na napakalakas ng nilalang at takinan nito ang ilang sa kanyang mga tauhan, kaya kailangan niya ng isang tao na haharap dito. Itinuro niya na karaniwang nasa malapit lang sa bayan ang mga tauhan niya. Tinanong niya kung bakit pupunta pa sila sa Westwind Ridge para lang mamatay. Sabi ni Leon na mas mabuting huwag na magtanong ng sobra sa kanilang trabaho. Sinabi niya sa kanya na magpasya na lang kung tatanggapin niya ang trabaho na nag-aalok ng 100 kawad na tanso bilang gantimpala. Tinanggihan ni Hai at sinabi na 10 pilak na barya na lang. Nagulat si Leon at sinabing isang kalabisan ng presyo niyon dahil ang 10 pilak na barya ay katumbas ng 1,000 tanso. Maayos niyang sagot na dahil siya ang makakagawa ng misyon, may karapatan siyang magtakda ng presyo. Matatag niyang sinabi na ang 10 silver coins ang kanyang huling alok. Nagreklamo si Leon na sa ganitong halaga ay maaari niyang kunin ang serbisyo ng bawat manlalaro sa bayan. Tinanong niya kung bakit pa niya kailangan siya. Sabi niya na kung personal siyang lalapit sa kanya, may sariling dahilan siya. Dagdag pa niya na kung ayaw nitong sabihin, siya na lang ang magsasabi para sa kanya. Natuwa si Leon at sinabi nitong ituloy na niya. Ibinunyag niya na ang vault ng kayamanan ni Leon ay nasa Westwind Ridge at ito ay isang nakatagong dungeon. Pagkatapos ng update, sinakop na ng mga muling nabuhay na halimaw ang kuweba. Itinuro niya na gusto nitong mabawi ang kayamanan niya pero hindi nito mahanap ang tamang tao para gawin ito. Nabigla siya na alam niya. Alam niya na ang nakaw na yaman na itinago niya doon ay mas mahalaga kaysa sa 10 pilak na barya, posibleng higit pa sa 100 gintong barya kasama ang maraming mahalagang bagay. Nagulat si Leon at tinanong kung paano niya nalaman ang lahat ng ito, itinuturo na isa lang siyang baguhang manlalaro. Sabi niya na siya ay isang taong muling ipinanganak. Idinagdag niya na wala siyang nalalaman na lihim ng NPC. Sa kanyang nakaraang buhay, naging isang panjin GNGI ng yaman ang vault ni Leon. Nagdulot ito ng kasiyahan sa buong server at isa siya sa mga sumali. Ngunit nangyari lang ito matapos wasakin ng meltdown sa mga unang yugto ng laro. Nabulag si Leon sa dilim. Pinatay niya ang maraming inosenteng manlalaro at kalaunan ay hinabol siya ng isang pangkat ng pagsupil. Sa huli, ang Dark Street Shelian ay naging isang pangalan na lamang na nakasulat sa kasaysayan ng epoch. Sinabi niya na ang tunay niyang gustong pag-usapan ay ang nakaw na pera. Idinagdag niya na kung iaabot niya ito kay Mayor Green, hindi na makikita ni Shelian mula sa Dark Street ang susunod na bersyon. Galit na binatikos ni Leon si Mayor Green, sinabing hindi niya aabalahin ang kanyang negosyo. Pagkatapos, inamin niya na malaking halaga sa kanya ang 10 pilak na barya dahil labis niyang pinahahalagahan ang pera. Gayunpaman, sinabi niya na hindi niya kayang tanggapin ang ganitong pagkawala ng basta-basta. Dahil sobrang mahalaga sa kanya ang pera, sinabi niya na kaya niyang gawin ang gawain nang hindi humihingi ng kahit isang cost-in. Nagulat si Leon at tinanong kung seryoso ba talaga siya. Isang malawak na ngiti ang ngumiti sa kanyang mukha. Bilang kapalit, gusto niyang iwanan niya ang posisyon bilang manager ng Dark Street.
Iniisip niya na hindi nangyayari ang pagiging kontrabida ng magdamag. Kailangan ng panahon sa totoong buhay at sa laro. Naalala niya noong una niyang nakilala siya, iba siya sa kung paano niya siya kilala noon. Naalala rin niya na nagsimula ang kwento niya bilang isang maliit na side quest. Kalaunan, binasak ang Meltdown at umangat si Chanter Griffin bilang bagong pinuno. Napatay si Mayor Green at sumuko si Sialian kay Griffin na malupit. Sa huli, naging kasabuat niya ito. Naniwala siya sa kasamaan ng kalikasan ng tao at pinili nitong sundin ito, pinapayagan ng dilim sa kanyang loob na lumago ng walang pigil. Naging kontrabida siya, naging boss, at sa huli, pinatay siya. Ngunit sa buhay na ito, nakita niya ang ibang bahagi niya. Nakita niya siyang manguna at magpasimula sa kanyang mga tao, at inamin niya ang kanyang sariling kahinaan. Binigyan pa nga siya nito ng regalo para sa pagtulong sa kanya na nangangahulugang dati siyang isang taong nakakaramdam ng saya at kasiyahan mula sa purong laban. Sa tingin niya, marahil ang daloy ng tadhana ay maaaring magsimulang magbago dahil sa maliit na pagkakaibang ito. Sumigaw si Leon na imposibleng mangyari iyon. Inilabas niya ang mata ng tunay na paningin na nagpadala sa kanya na makita ang mga kasinungalingan ng NPC. Nang mapagtanto ito, galit na sumigaw si Leon na ginamit niya ang ibinigay niyang bagay para saktan siya. Sabi niya may mga bagay sa madilim na kalye na masyadong mahalaga upang mawala kahit pa mga hulugan ito ng pagsuko sa lahat. Inamin ni Leon siya, sinabing iginagalang niya siya bilang kutsilyo ng bukang liwayway kahit na nagbubulungan siya sa kanya. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espada. Tumingin siya sa kanya at matatag na sinabi na ito ang kanyang teritoryo, pinagsabihan si Leon na magpakita ng respeto. Dagdag pa niya na siya lang ang makakatulong na maibalik ang kanyang yaman. Sabi ni Leon na ang kayamanan ay ang kanyang ipon sa buhay at kung aalis siya sa ilalim ng mundo, sapat na ito para mabuhay at makapagsimula pa ng negosyo. Sa huli, pumayag siyang iwan ang paghahanap sa kanya at sinabi niyang siguraduhing matatapos niya ito. Sige, yun na ang kwento natin ngayon. Kung gusto mong makatanggap ng lingguhang update ng kabanata para sa seryeng ito, yan ay i-upload na sa aking pangalawang channel, Manhwa Updater. Kaya kung ayaw mong mapalampas ang susunod na mangyayari, siguraduhin tingnan ito at sumali sa update gang. Salamat sa panonood, manatiling cool, manatiling astig, at magkita tayo sa susunod.